Call me Alex. Inilahad ng dalaga ang kamay sa kausap. Bahagya siyang naasiwa dahil sa kakaibang klase ng tingin na ibinigay nito sa kanya mula ulo hanggang paa. Hindi niya matiyak kung humahanga ba ito o naaalibadbaran sa kanyang itsura. Para kasing nanunukat ang tingin nito. Hindi kaagad tinugon ng binata ang pag-alok niya ng kamay para makipag-handshake. Parang may iniisip pa itong kung ano at parang hindi pansin ang kamay niya. Whenever you're ready. Nakangiting sabi niya nang bahagyang makaramdam ng pagkangawit ng braso. Mukhang wala pa rin kasi itong balak na abutin ang kanyang kamay. Tinignan niya iyon. Malinis naman ang kamay ko. Actually, malambot din yan. Siya naman ang tumingin sa binata mula ulo hanggang paa. Napakalinis tignan ng itsura nito. Tiyak niyang totoong malinis din ang kasulok-sulukan ng katawan nito. Dahil ang bango-bango nito. I assure you, wala kang makukuhang sakit o dumi sa akin. Natauhan yata, iniabot na rin ito ang kamay sa kanya. Numiti pa ito na bahagyang napahiya. I'm sorry, it's nothing like that. Nauwi sa ngisi ang ngiti nito. Ayun bang may pagka-antipatiko o suplado ang dating? Tony wouldn't have chosen you had you not been appropriate for what I need. Kumiling ito ng bahagya na parang may iniisip. Naningkit pa ang mga mata nito. Parang may nais sabihin na hindi malaman kung paano sasabihin. I just thought your name is quite inappropriate. Inappropriate? Tumaas ang kilay niya. Well, your lawyer didn't tell me na kasama sa requirement mo ang isang particular na pangalan. Well, we can always remedy that. So tell me, what's your real name? Alexis. Walang ngiting tugon niya. Can I call you Lexi then? Nagkibit balikat siya. Hey! Anyang ngumiti ng sarkastiko. Whatever you think is appropriate. Panggagaya niya dito na para namang walang epekto sa binata ang simpleng pangiinis niya. Ni hindi ito kumurap o na-amuse man lang sa kanya. May pagkasuplado yata talaga siya. Naisip tuloy niya. Okay, Lexi. May kinuha itong mga papeles mula sa dala nitong briefcase. If you'd sign this contract, please, then we can be both on our way. Teka, para saan naman yan? Putol niya. Oh, nothing. Just something to keep us both protected. Si Tony na sana ang bahala dito. But I told him na mas mabuti na rin ako mismo ang magpapirma nito sa'yo because I also wanted to make sure you're really appropriate for the job. I believe it's only proper na ako mismo ang makatiyak nun. Teka, protected from what? Gusto na niyang mainis sa sobrang pagkapormal ng lalaking kausap na ang tanging importante ay kung ano ang proper at appropriate. Pero nagpigil pa rin siya at kinuha ang cigarette case sa kanyang backpack para magpababa ng tensyon. I'm sorry. Inagaw nito ang sigarilyo na nakasubo na sa kanyang bibig. If we're going to do this, you've got to stop smoking. Napamaang ang dalaga habang pinipira-piraso nito ang stick ng sigarilyo sa ibabaw ng ashtray. Nanlaki ang kanyang mga mata at nalaglag ang panga niya. Napabuka ang kanyang mga labi pero hindi lumabas ang boses niya sa tangkang pagsasabi ng, What? Nakadepende siya sa sigarilyo kapag natetensyon siya. Paano na ngayon? All my friends and family know that I wouldn't fall for someone who smokes and whose name is more masculine than mine. Nakangiti pero malamig na pagtatapos nito. Ikiniling niya ang ulo. Ibinalik niya ang cigarette case sa backpack. Pwede naman siguro siyang manigarilyo kung hindi sila magkaharap. Kahit hindi tayo magkasama, you ought to quit smoking altogether. Malalaman ko rin naman kasi. Nabasa ba nito ang iniisip niya? Ngumiti siya. Fine. Kinuha niya ang papel mula sa lalaki at binasa ang mga nakasulat doon. Pag-angat niya ng muka ay nakaumang na ang kamay nito para iabot ang nakahandang ballpen.
Kinuha niya iyon at pinirmahan ang kontrata at pagkatapos ay ibinalik iyon sa kausap. Nag-double check pa ito kung tama ang pagkakapirma niya at nang makontento ay ibinalik ulit ang mga papel sa loob ng briefcase. Napangiti ang binata. Tumangutango. I've heard you want to become a lawyer yourself. In time, maikling sagot niya. So tell me, why did you agree to do this? Tanong ulit nito. Hindi ba parang huli na para itanong mo pa sa akin yan, Mr. Lagdameo? Pumirma na nga ako, di ba? Sarkastikong tugon niya, pero nakangiti. Curious lang, and please call me third. I have my reasons. Hindi naman siguro ako obligadong sabihin pa sa'yo yon, di ba, Mr. Lagdameo? Diniin niya ang huling salita. Nagkibit-balikat na lang ito at saka inabutan uli siya ng isa pang papel at nagsalita. I'm sorry, but I have to rush and catch my flight back to Singapore. Everybody knows na naroroon ako ngayon. But just to make sure you won't forget anything, I wrote everything down. All that you need to know is there. I don't suppose I still have to remind you to read it carefully and make sure to do your homework, do I? Hindi na siya binigyan ni Third ng pagkakataon na makahirit pa. Mabilis nitong inayos ang mga gamit at tumayo na. From here on, Tony will be the one to get in touch with you. But once you're in Manila, we'll be as inseparable as lovebirds, which is the most appropriate thing to happen. Ngumiti ito. I'll call you when it's time. Be ready. Bago ito tumalikod ay saglit na pinagmasdan pa nito ang dalaga. Parang may gusto pa itong sabihin na hindi maituloy-tuloy. It was nice to finally meet you, Lexi Ordonez. Pagkatapos ay tumalikod na ito at iniwan siya na hindi pa rin halos nakaka-recover sa mga sinabi nito kanina. Hawak lang niya ang mga papel na iniabot nito. Kinuha niya ang cigarette case at kumuha ng sigarilyo. At saka parang hinahabol na nagsindi. Humithit siya ng mahaba sa kapataas na ibinuga ang usok. What the hell? Humithit uli siya ng isa pa pagkatapos ay saglit na napatingin sa hawak na sigarilyo. Umirap siya at saka pinatay iyon sa ashtray. Ang kausap niya kanina ay si Alberto Lagdameo III. Anak ito ng business tycoon na si Don Alberto Lagdameo Jr. mula sa angkan ng mga Floyrendo at Lagdameo na banana magnate from Davao. Solong tagapagmana ang binata ng isang international conglomerate. Guwapo, matalino, at rebelde. Hindi niya kailangang mag-isip. Alberto Lagdameo III was definitely every woman's dream man. Ipapakilala siya ng binata bilang future Mrs. Alberto Lagdameo III para ipamukha sa mga magulang na hindi pwede basta-basta diktahan ng mga ito ang buhay niya. Pinipilit daw kasi ng mga ito na mag-asawa na siya. Ilang taon na nga ba ito? Mga 33 siguro. Ikakasal sila sa papel, magsasama ng 5 taon, pagkatapos ay maghihiwalay. Ang kapalit? 10 milyong piso sa kada taon ng kanilang pagsasama at 30 milyong piso sa araw ng kanilang paghihiwalay. Sino ang tatanggi? Anak? Parang wala silang malinaw na pag-usapan tungkol sa pagkakaroon ng anak. Wala ring nabanggit ang abogado nitong si Tony tungkol sa kondisyon ng pagkakaroon o hindi pagkakaroon nila ng anak. Kinuha ulit niya ang cigarette case at kumuha ng isang stick ng sigarilyo saka nagsindi. Hindi niya matiyak sa sarili kung handa ba siyang magkaanak sa lalaking ang tingin sa pag-aasawa ay isang business transaction lang. Tinignan niya ulit ang hawak na sigarilyo. Humithit siya ng isa pa at saka pinatay ulit sa ashtray. Sa 80 milyong piso at 5 taong pakikisama kay Third Lagdameo, pwede niyang i-give up ang paninigarilyo. Pwede niyang baguhin ang sarili. Pero ang pagkakaroon ng anak, napabuntong hininga siya. Bahala na. Anong bahala na? Kunot noong tanong ng kaibigan niya at housemate na si Alma. Alex, nababaliw ka na ba? Hello? Tumaas ang kilay niya.
Hindi. No. But come to think of it, 80 million is still 80 million. So kung anakan pa niya ako, aba, syempre, ibang usapan na yung tungkol sa child support, di ba? Sa palagay mo naman kaya hindi rin naisip ng Alberto na yan ang tungkol sa magiging karapatan ng magiging anak ninyo kung sakali? Papayag kaya yun? Kumibot-kibot ang nguso ni Alex at saka umismid kasabay ng pagtirik ng mga mata. Sabagay, napakasigurista nga pala ng lalaking yun. Anyway, kaya nga sinabi kong bahala na eh. At saka, in fairness, sigurado siyang cute ang magiging anak namin, no? Paano naman si Josh? Tukoy nito sa boyfriend ni Alex. Break na kami. Umingo siya. Kung hindi naman dahil sa gagong yun, hindi ko maiisipang tanggapin ang business deal na ito. Ako kasi si Gaga, naniwalang mahal talaga ako ng hayop na lalaking yun. Imagine, hindi lang pala akong pinangakuan yung pakakasalan ngayong taon na to. Akalain mong magtana ng ibang babae? Ang hayop na yun, hindi ko siya iiyakan. Walang kwenta ang mga gaya niyang manluloko. Okay, wag na nating pag-usapan at tiyak na sa mala-telenovela na love story na naman ng nanay at tatay mo mauuwi ang topic na to. Teka muna, speaking of your dearest papa, paano na yung pangarap mo mag-aral ulit? Hindi ba't kaya gusto mong magpunta sa Maynila ay para ipagpatuloy ang nahinto mong pag-aaral ng law? At mapamukha sa tatay mong may ibubuga ka rin gaya ng mga anak niya dun sa pangalawa niyang pamilya? Bahagyang may naramdamang kirot ang dalaga sa pagbanggit ni Alma ng tungkol sa tatay niya. Iniwan kasi silang mag-ina para sumama sa ibang babae at iyon na nga ang tuluyang pinakisamahan hanggang sa mamatay ang nanay niya. Malayang napakasalan nito ang babae. Kinalimutan na rin siya ng ama at halos di kilalanin. Mag-isa siyang nabuhay sa Mindoro, samantalang ang mga ito ay nasa exclusive subdivision sa Maynila. Bata pa naman ako. Pwede ko pang ituloy yun pagkatapos namin maghiwalay ng Alberto na yun. Pwede rin hindi na. Hindi ba mayaman ka na? Baka nga bigla kang kilalanin ng tatay mo kapag nalamang makakapangasawa ka ng isang Alberto Lagdameo, di ba? Hindi sumagot ang dalaga. Naglabas ng sigarilyo si Alma at nagsindi. Palagay mo, may magkamali din kaya mag-alok sa akin ng ganun kalaking pera para pakasalan ko lang? Ganun ba talagang mayayaman? Sabi nito habang pinaglalaroan ang usok na ibinubuga. Malay natin. Papayag ka ba? Aba, bakit hindi? Sa 80 milyong piso? Kahit pa sabihin sa akin na ipabunot ko ang lahat ng ngipin ko ay papayag na ako, no? Sinundan nito ng tawa ang biro. Pabagsak na nahiga siya sa kama. Naupo ito sa tabi niya. Palagay mo, masarap kayang humalik ang Alberto na yan? Nagkibit balikat lang siya habang nakatingin sa kisame. Naisip niya rin yon habang kausap pa lang si Third. Don't tell me, sa loob ng 5 taon na ipagsasama ninyo, hindi kayo maggaganon. Sinabi mo nga, gwapo at obvious na maganda ang katawan. Mabango pa. Kinilig ito, pilyang ngumiti at kinagat ang labi. Magaling kaya siya sa kama? Natawa siya sa sinabi ni Alma. Naisip na rin niya yon bago pa man dumating ang binata. Pero ngayon ay parang gusto niyang maiskandalo. Sanay siya sa pagiging bulgar ng kaibigan. Bulgar din ang bibig at isipan niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi pa man ay pakiramdam na kaagad niya ay apektado na siya sa pagiging formal ni Third sa kanya. Parang hindi nga ito naakit man lang sa kagandahan niya. Nag-ayos pa naman siya ng husto. Kahit na nga ba simpleng polong puti lang ang suot niya at maong na pantalon, maganda pa rin siya. Ipinusod niya ang buhok para magmukha siyang mas simple at kagalang-galang. Sino ang makakapagsabi na ang halaga pala niya ay 80 milyon sa pagpapatali sa loob ng 5 taon? Sa tingin niya ay hindi talo ang binata sa kanya. Kahit sinong bilyonaryo ay pwede siyang ipagmalaki. Hindi siya tipo ng babae na pang-display lang. May utak din siya. Hindi siya alangan sa binata. Actually, bagay sila. Binalikan niya sa alaala niya ang itsura ni Third Lagdameo at inisa-isa ang katangian nito. Makapal ang mga kilay nito pero hindi sabog ang tubo. Malantik ang mahabang pilikmata at nanunuot hanggang sa kaluluwa niya
ang hazel brown na mga mata nito. Matangos ang ilong at parang ang sarap halikan ng bow shape ng mga labi. Pino ang mamula-mulang kutis na balat. Mestizo pero hindi sa itsurang Kastila o Amerikano. Basta alam lang niyang hindi pangkaraniwang Pinoy ang itsura nito. Malapad ang mga balikat at halata ang magandang pangangatawan kahit sa makapal na coat nito. Parang mapupugto yata ang kanyang hininga sa oras na yakapin siya nito ng mahigpit. At nang tumayo ito ay napansin din niya na matangkad ito, 6-footer o higit pa. Napapikit siya na para bang naamoy pa niya ang pabango nito. Hindi kaya bakla yung Alberto na yan kaya? Gulat na napabaling si Alex sa kaibigan. Hindi nga naisip ang posibilidad na iyon. Napaka-weird nga naman na sa itsura at yaman nito ay kailangan pang maghanap ng babae sa abogado nito. Well, kung ganoon man, tumagilid siya at itinukod ang siko saka ikinatang ang ulo sa kamay. Gagawin ko siyang lalaki. Natatawang nag-high five ang magkaibigan. Ano sa palagay mo? Tanong ng lalaking kausap ni Third sa speakerphone sa loob ng kanyang pribadong opisina. I think she brought everything we've told her so far. I really think she believed me. Jesus, Third, 80 million. Tumawa ang nasa kabilang linya. You really believe Alex is worth it? Without a doubt. Tumawa ang kausap. Anyway, I could have offered her more, pero baka hindi na believable. Sinundan niya ng tawa. Well, good luck to you. Huwag mo lang sanang kalilimutan kung sino siya, okay? Of course, that's actually one of the 2 reasons why I chose her. 2 reasons? May isusunod pa sanang sasabihin ito pero narinig ni Third na may kumausap dito. Third, I have to go. Let's play golf sometime, okay? Call me. Pagkatapos ay naputol na ang linya. Pinindot na niya ang telepono. Eksaktong kumatok at pumasok si Tony, ang abogado niya. Tony, I'm glad you're here. Tatawagan na sana kita. So is everything ready? Gold credit cards, ATM cards, condominium unit, plane ticket, everything. Sabi nito habang pinanonood siya sa pagsasali ng scotch sa 2 baso. Very good. Kontentong sagot niya. Iniabot niya ang isang baso kay Tony at sumimsim sa kanyang baso. Tumayo siya mula sa kinauupo ang swivel chair at humugot ng isang malalim na hininga habang nakatanaw sa labas ng bintana. Third, I know this is quite too late in time, but are you really sure of what you're doing? May pag-aalinlang tanong nito. Hindi lang ito basta abogado ni Third, para na rin itong kapatid sa kanya. Money is never an issue with me, Tony. You should know that. Hinarap niya ang kausap. May dahilan ako, and I think you know about that as well. I know. Tumangutango ito. But it's not just about the money issue, Third. What about her feelings? But what about my feelings? Nakangiting balik niya. Well, we'll have 5 years together. Tiyak na yun. Ano pa man ang mangyari, it should be well compensated by then. Financially and... Sumimsim ulit siya ng alak sa baso. Whatever. Bumaling ulit siya sa abogado. I know what I'm doing, Tony. Trust me. Kabisado na ni Alex maging bawat tuldok sa guidelines na ibinigay sa kanya ni Third. Mula airport ay isang condominium sa Bel Air na siya tutuloy. Doon siya titira hanggang sa makasal sila ng binata. Nakahanda na ang lahat bago pa man siya umalis ng Mindoro patungong Maynila. Kabilin-bilinan din ng abogado ni Third na mag-shopping na siya ng mga bagong damit at gamit pagdating niya sa Maynila. Hindi kasama iyon sa usapan nilang kabayarang 10 milyong piso kada taon. Ang bawat pangangailangan at gastusin niya ay sagot pa rin ng binata. Mamimili siya ng mga bagong damit. Isasama raw siya ni Third sa isang dinner party. Ipapakilala na siya sa mundo nito. Bigla siyang kinabahan ng maisip kung ilang oras na lang ang natitira bago niya iwanan ang sariling pagkatao.
Noong una ay parang ang simple-simple lang ng lahat. Parang lahat ay pabor sa kanya. Pero ngayon ay bigla niyang pinagdudahan ng sarili kung kaya nga ba talaga niya ang bagong buhay na susuungin niya. Pumikit siya at inulit-ulit sa isip ang kanyang dahilan. Noong simula ay alanganin pa si Alex sa pagpasok sa mamahaling tindahan at sa pamimili. Pero makaraan lang ang ilang oras para na siyang kagaya ng mga kasabay na shoppers. Mabilis niyang nakasanayan ang paghatak ng mamahalin at signature na damit sa clothes rack nang hindi tumitingin sa tag prices. Hatak lang ng hatak at sukat dito, sukat doon. Abot lang siya ng abot sa sales lady ng bawat magustuhan. Turo dito, turo doon, at pagkatapos ay nakingiting iaabot niya ang card sa kahera. Mabilis niyang natuklasan, masarap pala talaga ang maging mayaman na walang pakialam sa perang ginagastos. Naalala niya si Alma. Kung pwede lang sana niyang isama ang kaibigan para kahit papaano ay ma-share din niya ang tinatamasang karangyaan. Higit pa sila sa magkaibigan. Talo pa nila ang totoong magkapatid. Pareho kasi silang ulila. Kahit siya ay hindi naman talaga lubusang ulila. Inabando na lang ng tatay niya. Magkaklase at magkaibigan na sila mula pa lang elementary hanggang sa magtapos siya ng college. Si Alma ay hindi na tinapos ang kurso at nagtrabaho na kaagad. Gusto sana niyang matulungan din ang kaibigan, pero hindi pumayag si Tony. Hindi raw pwedeng may ibang nakakaalam ng katotohanan sa pagitan nila ni Third. Hindi rin tuloy niya naamin sa abogado na naikwento na niya ang buong detalye kay Alma. Malaki naman ang tiwala niya sa babae. Ilang beses na niyang nasubukan ito at kahit buong buhay niya ay kampante niyang maipagkakatiwala rito. Pero hindi na rin niya sinubukang igiit iyon sa abogado. Habang nagbibihis ay naisip niya kung posible kayang mapadalhan na lamang niya ng pera ang kaibigan. Kapag hawak na siguro niya ang unang 10 milyon na pangako sa kanya ni Third. Wala nang pakialam ang binata kung saan niya gustong dalhin ang perang ibabayad nito sa kanya. Kanya na iyon. Naputol ang pag-iisip niya nang mag-ring ang doorbell. Napatingin siya sa orasan sa dingding. Eksaktong 6:00. Bahagyang tumaas ang kilay niya. Punctual si Third. Malayong malayo talaga sa ex niyang si Josh. Good evening. Bati niya pagkabukas ng pinto. Hindi kaagad ito nakasagot. Napakunot ang noo nito habang pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. You're going with me wearing that? Tumaas ang isang kilay nito. Tumungo si Alex para tignan ang sarili. Ang suot niya ay isang very revealing na pulang bestida na bahagya lang umabot sa kanyang mga tuhod ang haba. Transparent ang damit na may lining lang na dark red sa bahagi ng kanyang dibdib, na umabot hanggang sa itaas ng sikmura niya, kaya aninag ang kanyang balat mula sa bahaging puson kung saan nagsimula ulit ang lining na umabot ang haba hanggang sa gitna ng kanyang hita at tuhod. Actually, pambahay ko lang sana ito. Tumaas din ang isang kilay niya. Yes, I'm going with you wearing this. May problema ba? Nakaismid na umiling-iling ang binata at dire-diretsong pumasok sa loob ng condo unit kahit hindi pa talaga ito pinapapasok ng dalaga. Sa asta nito ay malinaw na hindi iyon pag-aari lang niya. May buong karapatan din ito na maglabas-masok sa tirahan niya nang walang pasubali. Dumiretso ito sa bar at ipinaghanda ang sarili ng scotch. Kung magbibihis ka pa ay siguradong malilate na tayo. Sabi nito habang nakatalikod. I hate arriving late at a party. Contrary to the usual dramatic entrance Filipinos just love so much. Natawa ito at nailing. Ayoko nang nagnanakaw ng atensyon. Bakit? Hindi ba iyon naman talaga ang gusto mo? Ang makuha ang atensyon ng mga kaibigan at pamilya mo? Ang maipakita ko sa kanila? Tumawa ito at pagkatapos ay tinungga ang baso ng scotch saka humarap sa kanya. But not like this, honey. Tinignan ulit siya nito mula ulo hanggang paa. And not with you wearing that dress. I'm wearing a 9 West dress worth a month's salary. For Pete's sake!
Honey, I'm not Pit. You better start teaching yourself to consider doing things for my sake. Or better yet, for your sake. You get the right brand, all right, just the wrong style. Sumimsim ulit ito ng scotch. I thought you already did your homework. Sabi pa nito nang hindi tumitingin sa kanya. Of course I did, inis niyang sagot. And please, stop calling me honey. Masyado mo na akong pinapatronize. I hate being patronized. Kalmadong ibinaba ng binata ang baso sa bar at tinignan siya ng diretso habang papalapit sa kanya. Huminto ito nang halos magkadikit na ang kanilang mga katawan. Then I suggest you read the guidelines I gave you. Again. Yumukod ito na parang hahalikan siya. Napalunok siya. Pakiramdam niya ay nanigas ang kanyang katawan na naghintay na lang sa kung ano man ang binabalak nitong gawin. Inihanda na niya ang sarili sa paghalik nito sa kanya. Yumukod pa ito. Halos dumikit na ang labi sa kanyang tenga. Napapikit siya nang maramdaman ang mainit na hininga nito na bumaba sa kanyang leeg. Naulinagan niya ang paghugot nito ng hininga pagkatapos ay tumayo na ulit ito ng diretso. And may I suggest change that scent too. It's too earthy. Iyon lang at dumiretso na ito sa pinto para lumabas. Ako na lang ang mag-iisang pupunta sa party at igagawa na lang kita ng excuse kung kailangan. Napahugot siya ng hininga at mariing napapikit sa sobrang inis. Antipatiko! Gigil na sabi niya. Binukas ulit ang pinto na hindi pa pala na isasara ng husto ni Third. Sumungaw ang ulo nito sa awang ng pinto. Did you say something? Napalingon siya rito. Pero bago pa siya nakasagot ay naisara na ulit nito ang pinto. Lalo siyang nanggigil sa inis sa binata. Hindi makatulog si Alex ng gabing iyon. Tumingin siya sa orasan at nakita niyang pasado 12:00 na ng madaling araw. Nasa party pa siguro ng mga oras na iyon si Third. Dapat ay naroroon din siya, pero hindi lang nito binaliwala ang effort niyang ayusin ang sarili, kundi ininsulto pa ang taste niya. Inis na inis siya sa iginawi nito. Inis na inis siya dahil sa pag-aakalang hahalikan nga siya nito. Bakit siya umasang gagawin nito iyon kanina? Bakit niya ito hahayaan na lang sana? Wala naman sa usapan nila na pwede silang maging intimate lalo na at silang dalawa lang ang magkaharap. Sa yakap na unan niya ibinunton ang inis. Bumangon siya at lumuhod sa kama habang pinagsususuntok ang unan. Mataas na ang araw nang mapilitang gumising si Alex. Noong una ang akala niya ay nananaginip pa rin siya habang naririnig ang walang tigil na pagtunog ng telepono. Namimigat ang mga matang pinilit niyang dumilat. Nagriring nga ang telepono niya. Pumikit ulit siya habang kinakapa iyon sa tabi ng kama. Hello? Inaantok na sabi niya. I've been calling you for over an hour. Halita ang iritasyon sa boses ng lalaki sa kabilang linya. Hindi kaagad niya nakilala ang boses ng kausap sa telepono. Get up now and go to the door. Pagkatapos ay naputol na ang linya. Nakasimangot na napatingin siya sa teleponong hawak. Parang hindi pa rin masyadong rumerehistro sa inaantok niyang utak kung sino nga ba ang tumawag sa kanya. Pumikit ulit siya at ibinaba ang telepono. Inaantok pa talaga siya. Maya-maya lang ay narinig na niya ang doorbell naman ang tumunog. Nakapikit na kinapa niya ang telepono at idinikit sa tenga. Hello? Tuloy pa rin ang pagtunog ng doorbell. Dial tone lang ang narinig niya sa telepono. Saka lang niya naisip ang sinabi sa kanya ng boses ng tumawag kanina. Nanlalatang bumangon na siya para buksan ang pinto at tignan kung sino ang makulit na pindot ng doorbell. Sandali! Sigaw niya sa nagdo-doorbell. Pagbukas niya ng pinto ay dire-diretsong pumasok si Third. May bit-bit itong grocery bags. Sleepyhead. Anas nito pagdaan sa kanyang tapat. Halos mabunggu pa siya nito. Come in, make yourself comfortable. Sarkastikong sabi niya bago isara ang pinto. Sinundan niya ng tingin ang binata na dire-diretso sa kanyang kusina.
Para itong doon nakatira na alam ko saan nakalagay ang lahat ng bagay. Feel at home! Dagdag pa niya. Tinawanan lang siya nito. This used to be my pad, you know. Dinala nito sa lababo ang mga prutas para hugasan. So technically, I still live here. Napaismid ang dalaga. Natuon ang pansin niya sa bihasang paggalaw ng mga kamay nito. Halatang sanay na sanay ito sa gawaing kusina. Ano pa kaya ang ibang alam nitong gawin? Marunong din kaya itong maglinis ng bahay? O maglaba? Amused na pinanood niya ito sa mabilis at tila sanay na pagluluto. Bahagyang kumalam ang sikmura ng dalaga nang malanghap ang mabangong amoy ng scrambled egg. It's called a heart stopper. Tukoy nito sa nilutong itlog. Kumuha ito ng tinidor at iniabot sa dalaga. Try it. Nang hindi niya kaagad inabot iyon ay inilapag na lang nito ang pinggan at tumalikod para maghanda ng juice. Sinamantala niya ang pagkaabala nito sa ginagawa habang nakatalikod ito sa kanya at saka mabilis na kumudlit ng itlog. Napapikit siya sa sarap ng nalasahan. Kukuha pa sana ulit siya pero bigla nang bumaling paharap sa kanya ang binata. Kaya halos malaglag ang tinidor nang bigla niyang bitawan. Napangiti ito dahil sa pagkakahuli sa kanya pero pinigil nito ang sarili na matawa pa. Pilit nitong tinanggal ang ngiti sa labi at inilapag ang juice sa harapan niya. Hindi na nito sinubukang alukin pa siya dahil tiyak namang hindi ulit siya sasagot. Tumingin ito sa paligid na parang may hinahagilap na kung ano. Pagkatapos ay walang sali-salita na tinungo na nito ang pintuan para lumabas. Hindi na ito nagpaalam man lang sa kanya. Hindi makapaniwala si Alex na nagtungo lang doon si Third para igawa siya ng almusal. Pagkasara ng pinto ay mabilis na kinuha niya ang tinidor at saka sinimulang kainin ang heartstopper na tinutukoy nito. Kampante siyang kumain. Sunod-sunod ang naging pagsubo niya. Hindi niya napansin na bumukas ulit ang pinto. Ilang saglit na pinagmasdan siya ni Third habang kumakain. Napangiti ito. Pagkatapos ay nagpormal ulit ito sa katumikim. Eksaktong isusubo ng dalaga ang huling tipak ng itlog sa bibig. I almost forgot. I'll pick you up at 7 tonight. We'll have dinner out. Look pretty. Ngumiti ito at pagkatapos ay nawala na ang ulo nito sa pinto. Nakita pa niya ang kamay nito na umabot sa doorknob at pinindot ang lock bago tuluyang hinatak pasara ang pinto. Sinurpresa ni Third si Alex sa pagsasabing inaasahan sila ng mga magulang nito kasama sa dinner. Naroon na rin lang sila sa Tagaytay kaya samantalahin na nila. The timing is so convenient. Well, sooner or later talagang makakaharap din ng dalaga ang kanyang magiging in-laws. As in-laws dahil sa mata ng Diyos, tiyak niyang kasalanan ang ginagawa nilang pamimeke ng kanilang kasal. Peke sa damdamin, pero sa papel, hindi. Pagkagaling sa resort ng kaibigan ni Third na si Jake, ay nagtuloy sila sa palengke para mamili. Bumili na rin sila ng mga personal na gamit dahil wala nga silang kadaladalang anuman. Sila ang maghahanda ng dinner. Well, si Third ang magluluto. Nasa Maynila pa ang mga magulang at kapatid nito at darating ang mga ito bago dumilim. Mayroon pa silang mahigit 5 oras para ihanda ang lahat. Are you nervous? Nakangiting tanong nito habang papasok sila sa malawak na bakuran ng bahay bakasyonan ng pamilya nito. Huminga siya ng malalim at saka ngumiti. Medyo. Relax. Tumawa ito. I'm sure you'll dazzle them with your captivating charm. Just be yourself. Payo nito. Sino naman ang hindi ninervyusin? Kahit sino ay matitense kapag ipapakilala na sa buong pamilya ng boyfriend o girlfriend nito. Bago pa man siya sinundo kanina ng binata, ay iba't ibang imahe na at mga pangamba ang naglaro sa isip niya tungkol sa pamilya nito. Tanggapin kaya siya ng papa nito? Mataray kaya ang mama nito? Mabait kaya ang kapatid nito? Magustuhan kaya siya ng pamilya nito?
Para talagang totoo siyang girlfriend ng binata na importanteng maramdaman niyang matatanggap siya ng pamilya nito. Naputol ang pagninilay-nilay niya nang huminto sila sa harapan ng isang kakaibang pagkakaporma ng A-frame na exterior ng bahay bakasyunan. Halos pinuno ng malalaking salaming bintana ang buong bahay. Nagdulot ito ng kombinasyon ng dramatic na panlabas at exciting na interior at nag-aalay na makapigil hiningang tanawin. Pumasok sila sa pinakagitnang foyer na tumutuloy sa maaliwalas na living dining room sa kaliwa. Halos malula siya nang mapatingala sa mataas na cathedral ceiling. Nakadagdag sa rustic effect ng bahay ang natural na kulay ng mga kahoy at bato, pati ang plank flooring. Kaakit-akit ang fireplace na yari sa bato. Na-imagine kaagad niya ang sarili at si Third sa isang romantikong eksena habang nakaupo at magkayakap sa tabi ng fireplace. Napabuntong hininga na lang siya. Sumunod siya sa lalaki na nagpatiuna na sa kusina na may sliding glass doors na bumubukas sa deck na nakayakap paikot sa buong bahay. Hindi niya na napigilan ng sarili. Ang ganda ng bahay bakasyonan niyo. Actually, this is my house. I don't just consider this as a home, but a retreat. I had this built around 2 years back. Ginagamit lang naming bahay bakasyonan habang hindi pa ako nag-aasawa. Ngumiti ito ng makahulugan. Dito na tayo tutuloy after our wedding. Parang napahiya na iginala ni Alex ang mga mata sa ibang parte pa ng bahay. Nakita niya sa bandang likuran ang 2 kwarto at isang banyo. The master's bedroom is on the 2nd floor. Ngumiti ulit ito, may kahulugan na nahulaan kaagad niya ang ibig sabihin. If you want to take a shower and change your clothes later, we can do it there. We? Na-imagine na naman niya ang sarili habang pinaliliguan ng binata, habang sinasabon siya nito, habang humahaplos ang mga palad nito sa kanyang balat. May kung anong maliliit na parang gumagapang sa loob ng kanyang sikmura at dibdib. Nakiliti siya. Gusto niyang kiligin pero pinigil niya ang sarili. Pinuntahan niya ang hagdanan at inakyat ang 2nd palapag. Nakita nga niya ang master's bedroom, ang kanilang magiging kwarto. Nakita rin niya ang isa pang banyo. Ang malawak na balkonahe na tumatanaw sa living room ay pwedeng lounge o gawing guest room. Pilit niyang iniwasan ang kagustuhang pumasok sa master's bedroom. Mayroon iyong idinudulot na kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. Napapitlag siya nang biglang magsalita si Third mula sa kanyang likuran. Bit-bit nito ang plastic bag na mga pinamili nilang pampalit na damit at personal na gamit. Would you like to see the master's bath? There's a real pool tub and a private deck with a hot tub in there. Ha? Bumalik siya sa lounge at tinanaw ang living room. Ano nga pala ang lulutuin mo para mamaya? Pag-iiba niya sa usapan. Hindi ito sumagot. Nang lingunin niya ito ay wala na ito at nakabukas na ang pinto ng master's bedroom. There's a great view of the lake out here. Malakas na sabi nito mula sa loob ng kwarto. Napapikit siya ng mariin sa isiping kailangan niyang sumunod at pumasok sa kwarto. Ang kama kaagad ang nakatawag ng pansin niya. It's a 1962 Nakashima walnut bed. Tukoy nito sa malapad na kama na may walnut frame na may hugis na karaniwang natatagpuan sa mga kagamitang disenyong Hapones. Pagkasabi ay pabagsak na iniga nito ang katawan sa kama. Tinapik nito ang kama. Come on, try it! Asiwang sumunod siya at nahiga sa tabi nito pero iniwasan niyang magkadikit man lang sila. Umayos ito sa pagkakahiga at wala na siyang nagawa nang magdikit na ang kanilang mga balikat at braso dahil sa ginawa nito. Magkatabi silang nakatingala sa kisame. May pinindot ito sa gilid ng kama at bumukas ang bahagi ng kisame na nakatapat sa kanila. Napaamang siya sa glass ceiling na tumatanaw sa malawak na kalangitan. Imagine yung naglalambingan tayo under the bright moon and a million stars. Nakangiting sabi nito. Hindi na talaga niya kaya. Aktong babangon na sana siya, pero maagap na napigilan siya nito sa braso. Ang lakas ng pagkabog ng dibdib niya. Tumagilid sa pagkakahiga si Third,
paharap sa kanya at naramdaman niya ang mainit na hininga nito sa kanyang pisngi. Mabilis ang mga pangyayari, hindi niya namalayan. Halos malunod siya nang ilapad ni Third ang mga labi nito sa labi niya. Nakaramdam siya ng pagkaliyo at biglang parang nanlabo ang paningin niya. Napapikit siya at nakipagtagisan ng halik dito. Hinayaan niyang hawakan nito ang magkabila niyang kamay at itaas ang mga iyon sa kanilang ulunan. Isang simbolo ng pagsuko. Maalab na pagsuko. Ano ngayon kung hindi matiyak ni Alex kung ano ba talaga ang damdamin sa kanya ni Third? Hindi na rin niya kayang labanan ang kung anumang nararamdaman para rito. Ikakasal din naman sila. Wala nang urungan. Isinuko niya kay Third ang isang bagay na kahit minsan ay hindi nagawang nakuha ng ex-boyfriend niyang si Josh. Para kay Third, it was the most beautiful, most tender, and passionate. Sa loob lamang ng kalahating oras, all the universe and its infinity seemed to fuse and they became a part of it. As one, hindi na talaga niya napigilan ang sarili. He had to take her. Pinagmasdan niya ang maamong mukha ng natutulog na dalaga. Hindi niya akalaing siya ang una kay Alex. Hindi bale, mamadaliin na niya ang pag-aayos ng kanilang kasal. Sigurado na siya ngayon na kanyang-kanya na ito. Hinalikan niya ang tungki ng ilong nito. Unti-unti itong dumilat. They'll be here in less than an hour. Gusto mo bang tulungan kitang mag-shower? Nanunukso ang ngiti niya. Wag na, baka wala pang abutang dinner ang parents mo. Nakatawang sagot nito. The table's ready. Nakaluto na rin ako. Ikaw na lang ang ire-ready ko. Kumindat siya. Wag na! Lumabi ang dalaga. Nakakahiya naman kung abutan pa nila tayong... So? Tinapik siya nito sa dibdib at bumangon na ito. Basta! Mabilis na tinungo nito ang banyo. Hinayaan na lang ito ng binata. Halata namang parang bigla itong napahiya marahil dahil sa mga nangyari sa kanila kanina. Hindi niya ito mamadaliin. Bumaba na rin siya para iayos sa mga pagkain para sa pagdating ng kanyang mga magulang at kapatid. Masayang bumungad sa kanila ang mga magulang ng binata. Pagpasok pa lang sa malaking pinto. Third, iho, is dinner ready? Gutom na kami. Sinalubong ito ng yakap ng matandang lalaki at tinapik sa magkabilang balikat. Pagkatapos ay si Third naman ang sumalubong kay Mrs. Eden Lagdameo at yumakap. Good evening, Ma. Nakangiting bumaling si Mr. Lagdameo Jr. sa dalaga. And you must be Lexi. Welcome to our family, Iha. Niyakap din siya nito. Salamat po. Nagulat na tugon ni Alex habang mahigpit na nakayakap sa kanya ang matanda. I'm so happy to finally meet you, Iha. Sabi naman ng matandang babae na yumakap din sa kanya. The pleasure is mine, Mrs. Lagdameo. Nakangiting iwinagayway nito ang daliri nito. I'd appreciate it if you'd start calling me Mama, Iha. Ngumiti siya. Nahagip iyon ng mga mata ng binata na nakangiti at siyang-siya sa panonood sa kanila. Kumindat ito nang magtama ang kanilang mga tingin. Third! Sigaw ng isang babae mula sa labas ng bahay. Napabaling silang lahat. Nahulaan na kagad ni Alex na ito ang kaisa-isa at nakababatang kapatid na babae ni Third. Halos patakbong lumapit ito sa kanila. Nakangiting sinalubong na ng binata ang kapatid na ngiting-ngiti rin. Nagyakap ang dalawa. Natuwa siya sa closeness ng pamilyang ito. Para tuloy may kung anong kumurot sa dibdib niya. Parang gusto niyang mainggit. Hindi niya maiwasang hindi maikumpara ang sariling buhay at ang sariling pamilya sa pamilyang kaharap niya ngayon. Naiinggit siya. Nahiling tuloy niyang sana nga ay totoong magiging miyembro siya ng pamilyang ito. May idinulot na pait sa kanyang pakiramdam ang katotohanang nagpapanggap lang sila ng binata. Bahagya pa siyang nagulat nang hapitin siya nito sa bewang. Honey, meet my brat little sister Angel.
I'm not a brat, and I'm not little anymore. Hindi na nga mukhang little sister lang si Angel. Kahit halatang wala pa itong 18 ay dalagang-dalaga na ito. Maganda ang kurba ng fully developed na katawan. Nginitian niya ito at humakbang palapit. Alam na niya ang kasunod. Nagyakap sila. Hinalikan pa siya nito sa pisngi. You're so pretty. Tama nga ang mga kwento ni Kuya. Nakangiting sabi nito pagkaraan nilang bumitiw sa pagkakayakap sa isa't isa. Pinamulahan siya ng muka. Ibig sabihin ay ikinukwento pala siya ni Third sa kapatid nito. At maaaring sa mga magulang din ito base sa naging pagtanggap ng mga ito sa kanya. Hinapit ulit siya ng fiancé sa bewang para igiya patungo sa dining room kung saan nauna na roon ang mga magulang. Hinapit din ito ang bewang ng kapatid at magkakayakap silang nagtungo sa komedor. Hey, bridesmaid ako ah. Of course. Nakatawang sagot ni Third. Ginulo pa ang buhok nito. Hey, careful with my hair. Mabilis na lumayo ito at ibinalik sa ayos ang buhok. The hair is a woman's crowning glory. Sensitive yan. Hinimas-himas nito ang buhok. Right, Ate Lexi? Nagulat ang dalaga sa pagtawag sa kanya ni Angel ng ate. Hindi niya inaasahan yun. Kaagad na bumaling sa kanya ang binata para hintayin ang kumpirmasyon niya sa sinabi ng kapatid. Sinakyan na rin niya ang katuwaan ng dalaga. Right, kaya don't you dare lay your hand like that on my hair. Tumabi sa kanya ang babae at umabrisyete sa braso niya. Bigla itong nakakuha ng kakampi. See? Tinawanan lang sila ng binata. Aba, mukhang mahihirapan na akong alaskahin ka ngayon ah. Nakakuha ka na ng kakampi. Oy mga bata, tama na yan. It's dinner time. Nakatawang-tawag ni Mrs. Lagdameo. Hindi inaasahan ni Alex ang ganoong kainit na pagtanggap mula sa pamilya ni Third. Sa unang pagkakataon ay nakadama siya ng kaligayahan sa piling ng isang pamilya. Pakiramdam niya ay buo siya, kumpleto. Sumagi sa isip niya ang dahilan ng binata kung bakit kinailangan nitong magpahanap ng babaeng pakakasalan at pakikisamahan lang sa loob ng 5 taon. At babayaran pa ng 80 milyong piso. Mukha namang mabait at malawak ang pangunawa ng mga magulang nito. Mukhang kahit sinong babae ang piliin ni Third ay tatanggapin naman ng mga ito. Hindi niya nakitaan ng katiting man lang na pagtutol ang mga ito sa kanya. Buong akala niya ay may ibang babae na inirereto ang mga ito sa binata. Baka rin dahil sa kaharap siya kaya maganda ang pakikitungong nakita niya sa mga ito. Baka kapag nakatalikod na siya ay hindi na kumporme ang mga ito sa kanya. Kinontra niya ang mga negatibong naiisip. Hindi naman siguro pumaplastik lang ang mga ito sa kanya. Ramdam niya ang sinseridad sa kilos at pananalita ng mga ito. Bigyan din niya ng credit ang sarili. Wala namang maipipintas sa kanya ang mga ito. Hindi man siya galing sa mayamang angkan na gaya ng mga to, mataas din ang pinag-aralan niya. Hindi siya basta-basta na babae lang. Teka, bakit ba niya kailangang ipagtanggol ang sarili? Bakit ba niya pinoproblema ang sarili sa kung ano ang pagtanggap sa kanya ng pamilya ni Third? Masyado yata siyang nadadala sa pagpapanggap nila ng binata. Parating niyang nakakalimutan na 5 taon lang nilang paninindigan ang lahat. Pasalamat na lang niya at hindi masyadong nagtanong ang mga ito ng tungkol sa kanyang pamilya. Siguro nga ay nagkukwento ang binata sa mga ito at nasabi na ang mga bagay na dapat malaman ng mga ito tungkol sa kanya. Sensitibong usapan nga naman ang sitwasyong pamilya. Alam na rin marahil ng mga ito na may ibang pamilya na ang tatay niya. Kapag mataas ang pinag-aralan ng isang tao, alam nito ang mga bagay na dapat iwasang pag-usapan. We're here. Napamulagat si Alex nang magsalita si Third. Nakahinto na ang kotse sa ibaba ng condominium building. Hindi ka na ba aakyat? Tanong ng dalaga pagkaraan. Next time na lang. Tomorrow, I have to go over some papers. Dahilan niya. Okay, thanks and good night then.
Akmang bubuksan na nito ang pinto ng kotse nang pigilan niya ito sa braso. Kunot noong bumaling ito sa kanya. By the way, you were great kanina. Thank you. Sabi niya. Pati siya ay talagang nagulat sa mainit na pagtanggap ng pamilya niya sa babae. Binulungan pa nga siya ng papa niya bago umalis kanina. Huwag na raw sana niyang pakawalan pa si Lexi. You have a lovely family. It wasn't really hard to get along with them. Mula sa pagkakahawak sa braso nito ay lumipat ang kamay niya sa kamay nito. Pinisil niya iyon at pagkatapos ay dinala sa labi niya sa kamasuyong dinampian ng halik. Nagdulot iyon ng kuryente na gumapang sa buong katawan niya. Tuwing magkakadaiti ang kanilang mga balat ay hindi niya maipaliwanag ang kakaibang nararamdaman. Inabot ng isang kamay niya ang mukha nito at hinawi ang ilang hibla ng buhok na nalaglag sa maamong mukha nito. Saglit itong napapikit sa paghaplos ng kamay niya sa pisngi nito. Hindi na niya napigilan pa ang sarili. Dumukwang siya para halikan ang mga labing lagi na ay pinapangarap niyang mahalikan. Pagdilat ni Alex ay palapit na ang mukha niya sa mukha nito. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata. Marahang dumampi ang labi niya sa labi nito. Halos malunod siya sa di maipaliwanag na pag-aapaw ng damdamin sa dibdib niya. Parang may kung anong hindi mapakaling bagay na gumapang sa loob ng sikmura niya. Naghahatid iyon ng kiliti na lalong nagpapalakas ng tibok ng puso niya. Lexi. Anas niya na maghiwalay ang mga labi nila. May gusto siyang sabihin pero hindi niya mabigkas. Hindi niya maituloy. Dinampian na lang ulit niya ito ng isang mabilis na halik sa labi at pagkatapos ay umatras na bago pa hindi niya mapigilan ang sarili. I'd better go. Paalam niya sa kapinakawala ng isang buntong hininga. Nahihirapan na si Third na pigilin ang kanyang damdamin. Malapit na talaga siyang bumigay pero hindi pa panahon. Gusto muna niyang maisaayos ang lahat bago tuluyang aminin kay Alex ang totoo niyang nararamdaman. Ang lahat-lahat ng dapat niyang aminin dito. Lalo na ang tungkol kay Simon Ordonez. Kailangang ihanda muna niyang mabuti ang dalaga. Kailangang masiguro niyang hindi na nito magagawang basta-basta talikuran siya, magalit man ito sa kanya. Sinulyapan niya si Alex habang papasok ito sa building. Kahit buong kayamanan niya ay ipagpapalit niya, huwag lang mawala sa kanya ang babaeng ilang taon na niyang minamahal bago pa man niya nakilala ng personal. Kung hindi sa aksidenteng pagkakabanggit ni Simon ng tungkol sa anak nito sa unang asawa at ang matagal nang nagpapabigat sa dibdib nito ay hindi niya malalaman na nasa Mindoro lang pala ang babaeng magpapatibok ng kanyang puso. Nang makita niya ang dalaga nang samahan niya ang matandang lalaki para silipin ang anak na matagal nang kinasasabikang makasama, natiyak niyang hindi siya matatahimik hanggat hindi ito nakikilala. Pero nalaman niyang may boyfriend na ito at nagpaplano na itong magpakasal. Hindi rin siguro dahil madali niyang nasilaw sa pera ang boyfriend nitong si Josh, hindi niya maiisip na posible rin kayang mas mabilis na mapapa sa kanya si Alex kung aalukin niya ito ng isang marriage proposal na hindi nito matatanggihan. Napakasama niya. Oo. Pero iyon lang ang pinakamabilis na paraang naisip niya. Wala siyang panahon na makipagkompetensya sa alaala ng boyfriend nito. Sanay siyang pagalawin ng pera para makuha ang anumang gustuhin niya. Bakit pa niya kailangang dagdagan ang kanyang paghihirap? At least ngayon sigurado na siyang kanya si Alex. Kaunting panahon na lang ay magtatapat na rin siya. Gusto lang niyang makatiyak na mapapamahal na rin siya sa dalaga. Aaminin din niya ang lahat kapag kasal na sila. Habang nasa elevator ay pilit iniisip ni Alex kung ano kaya talaga ang kasunod ng inumpisahan sanang ay ng binata kanina. I'd better go kaya talaga? O baka naman, I like you. O I really like you. Malinaw kasi at ramdam niyang type din siya nito. Lalo na kapag nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya o kaya ay kapag hayagang tinitigan talaga siya.
At ang mga nangyari sa kanila ng hapong iyon, paano niya ipapaliwanag yon? Init nga lang ba ng katawan yon? Pinigilan ng dalaga ang sariling isip sa kasunod na posibilidad. Pero may sariling isip ang utak niya. Ayaw papigil kahit anong utos ang gawin niya. Posibleng, I love you kaya? Napabuntong hininga siya. Kung sana nga lang, kung sana. Natawa na lang siya sa sarili dahil sa mga naiisip at nahihiling. Asa pa siya. Wala sa usapan ng pagmamahalan, pero hindi siguro imposibleng hindi siya matutunang mahalin o magustuhan ni Third. Bakit ba? Aaminin na ba niya sa sarili na may nararamdaman na siya para kay Third? Ayaw nga niyang isipin o pagtuunan ng pansin ang mga pagbabagong nararamdaman niya. Baka kasi masaktan lang siya. Ang tulad ni Third na mas ginusto pang bumili na lang ng mapapangasawa ay tipo ng lalaking helpless kung tatanggalan ng pera. Gaya niya ay natatangay lang din siguro ito sa sitwasyon. Natatangay nga lang ba siya? May kumirot sa dibdib niya. Para na siyang sasakyan na nawala ng preno at tuloy-tuloy na bumubulusok. Saan kaya siya dadalhin ng recklessness ng puso niya? Sa pagsalpok sa pader o pagkahulog sa bangin? Either way, tiyak na lasog-lasog siya. Ouch! Isunuksok na niya ang susi sa doorknob. Gusto na niyang makapagbihis at mahiga kaagad. Doon na niya sa kama babalik-balikan at nanamnamin ulit ang matamis na halik ni Third. Napakunot ang noo niya nang mapansin ang patuloy na pagtunog ng telepono. Sino naman kaya ang tatawag sa kanya sa oras na iyon? Binilisan niya ang pagbubukas ng pinto para abutan ang tawag sa telepono. Hello? Why did you answer the phone? Si Third ang nasa kabilang linya. Napangiti ang dalaga. Bago pa siya nakasagot ay pinatay na ng binata ang linya. Pagkababa niya sa telepono ay nagring na naman ulit iyon. Hindi pa siya nakakasagot at nagsalita na ang binata. I told you not to answer the phone, right? Pagkatapos ay nawala na ulit ito. Nakakatatlong hakbang pa lang siya, palayo sa telepono ay nagring na naman iyon. Siguradong si Third muli at ang parang bata na pakikipaglaro nito sa telepono. Halos patakbong binalikan niya ang aparato para tumikhim muna, para pakalmahin ang sarili bago inangat iyon at nagsalita. Uunahan na niya ito. If you don't want me to answer the phone, then stop calling! Nakangiting sabi niya. Bakit naman? Sagot ng boses sa kabilang linya. Napakunot ang noo niya. Hindi iyon boses ni Third. Hindi pamilyar sa kanya ang boses ng lalaki. Sino to? This is Jake. I'm sorry, but were you waiting for a call? Am I bothering you? Ha? Hindi naman. Bakit napatawag ka, Jake? How did you get this number? Narinig niya ang mahinang pagtawa nito sa kabilang linya. I'm sorry, I was trying to call Third. Oh, how stupid of me. He's not using this number anymore because you're using his place, right? Wow, I'm so sorry, Lexi. Oo nga pala. Dito nakatira dati sa kondo na tinitirhan niya si Third. Pero ang pagkakaalam niya ay alam ni Jake na sa bahay ng mga magulang nito talaga umuuwi ang kaibigan nito. Okay lang, bakit hindi mo na lang siya tawagan sa cellphone niya? Or sa bahay ng parents niya, pabalik niya siya doon. Kahahatid lang niya kasi sa akin. Yeah, I heard you finally met the family. So how did it go? Great. Maikling sagot niya. Hindi pa rin niya matansya kung ano ba talaga ang intensyon ni Jake. Hindi niya maintindihan kung bakit parang wala siyang tiwala rito. Anyway, I'd better call Third on his cellphone. Nice talking to you, Lexi. Idiniin nito ang pagbigkas ng pangalan niya. Nice talking to you too, Jake. Ibinaba na kaagad niya ang telepono bago pa man makasagot ang binata. Nagring ulit ang telepono. Tinignan muna niya iyon at pinag-isipan kung sasagutin pa niya. Baka si Jake ulit kasi iyon. Patuloy sa pagring ang telepono. Nag-alanganin pa rin siya. Pero baka rin si Third na ang tumatawag. Inangat niya ang telepono pero hindi siya kaagad sumagot.
Hinintay niyang maunang magsalita kung sino man ang tumawag. Your phone was busy. Si Third nga. Nakahinga siya ng maluwag. Hi! Masayang bati niya. Tumawag si Jake. Hinahanap ka niya eh. Nagulat nga ako. Pagtatapat niya. Biglang natahimik ang binata. Binabaan na naman baka agad siya ng telepono nito? Third? Yes, I'm still here. Naiba na ang tono ng pagsasalita nito. Bumaba ang kanyang tono. Bumagal ang bitiw ng bawat salita. Go to bed now. I just called to say goodnight. Pagkatapos ay pinutol na nito ang linya. Sinunod ni Alex ang payo ni Third na mag-gym kung wala siyang magawa. Naaliw siya sa punching bag. Tama nga pala ang mga naririnig niya dati na maganda iyong pang-release ng tensyon at hindi lang pampapawis. Ibinuhos niya sa punching bag ang kinimkim na galit kay Josh at sa tatay niya. Kung pwede nga lang nabugbugin din niya sa suntok ang dalawang manlulokong lalaki sa buhay niya. Pero hindi sapat iyon para gumaan ang kanyang pakiramdam sa mga ito. Higit sa lahat, sa tatay niya. Kung hindi lang siguro masamang ipanalangin na rin niyang sumunod na sa nanay niya ang kanyang ama para magkita ang dalawa at masabi ng matandang babae ang mga dapat nitong nasabi sa asawang nanloko rito. Pero hindi. Nananahimik na ang kanyang ina. Baka kung saan man ito ay magulo pa kapag nakita ang tatay niya. Pero sa laki ng kasalanan ni Simon Ordonez, tiyak niyang hindi ito makakarating sa kinaroroonan ng nanay niya. Tiyak niyang diretso sa impyerno ang mga malulokong gaya nito. Hinding-hindi talaga niya ito mapapatawad. Humingal siya ng gusto pagkaraang tigilan sa kasusuntok ang punching bag. Okay na siya. At least ngayon, dalawang bagay na ang pwede niyang gawin kung wala si Third. Mag-gym at mag-shopping. What a life! Ano pa ba kasi ang pwede niyang gawin sa labas kung wala si Third? Wala pa siyang ibang kaibigan o kakilala bukod sa binata. Si Tony at ang best friend nitong si Jake na hindi naman niya maituturing na kaibigan, kundi kakilala lang. Isa pa'y hindi siya komportable sa Jake na iyon. Ang iba ay pawang sa pangalan lang niya kilala sa mga kwento ni Third sa kanya. Lalong wala siyang lakas ng loob na makipagtsikahan sa pamilya ni Third, kahit na nga ba sabihin pang mababait ang mga ito. Kung pwede nga lang na iwasan niyang mapalapit sa pamilya ng binata, ay gagawin niya. Alam niyang masasaktan din ang mga ito kapag sinabi nilang maghihiwalay na sila pagdating ng 5 taon. Tumindi lang tuloy ang pagkamis niya sa kaibigan niyang si Alma. Pagkaraan ng mahigit 1 oras ay bumalik na si Alex sa unit niya. Kahit pagod ay gumaan ang pakiramdam niya. Matutulog na lang siguro siya pagkatapos mag-shower o kaya ay magbabasa-basa. Naisip niya kung darating kaya si Third ngayon. Ayaw man niyang aminin ay parang namimiss niya din ang fiancé. Hindi, namimiss talaga niya. Naisip niya kung namimiss din kaya siya nito. Naalala rin kaya nito gaya ng madalas niyang pag-alala sa mga namagitan sa kanila sa bahay nito sa Tagaytay. Pero wala man lang itong binabanggit tungkol doon. Ganun na nga lang ba iyon? Pagpasok sa condo unit niya ay napansin kaagad niya na umiilaw ang cellphone niya. Nakita niyang may mensaheng naghihintay sa kanya, galing kay Third. Pinigil niya ang mangiti. There is this party we have to go tomorrow night. Tony will give you the invitation later. I am leaving for Japan in an hour. I'll try to make it to the party but I want you to go ahead, okay? Tony will be there just in case. And Jake too. Naisip niyang buti na lang pala at nag-shopping siya ng mga bagong damit. Siguro naman sa mga pinamili niya ngayon ay wala nang maipipintas ang binata sa kanya. Pero parang hindi siguradong makakapunta ito sa party. Hindi niya maintindihan kung bakit parang nalungkot siya na baka hindi makapunta ang binata, na hindi siya makikita nito sa isusuot na damit. Excited pa naman siya kanina habang namimili para sa susunod na pagkakataon na maipaparada niya kay Third ang sarili habang suot ang mga bagong damit na pinamili niya. Gusto niyang makita ang mukha nito. Gusto niyang marinig ang approval nito sa damit niya. Si Tony ang sumundo kay Alex papunta sa party. Wala pa si Third
pero nangakong susubukang makahabol pa rin. Pagdating sa party ay namataan kaagad niya si Jake. Nang una niya itong makita at makilala, nang puntahan nila sa resort na pag-aari ng pamilya nito, ay naka-sports shirt at shorts lang dahil katatapos lang nitong mag-wakeboarding. Boyish ang dating at mukhang pilyo. Mestizo na Kastila, dulot daw ng impluwensya ng pinanggalingang angkan ng mga Zobel. Halos tangkad din ito ni Third. Ngayon ay lalo itong naging gwapo sa charcoal gray na coat at bluish gray na polo sa ilalim. Nagkaroon ng respectability ang dating at itsura nito. Napapaligiran ito ng naggagandahang mga babae, mga tipong socialite at modelo. Naisip niya tuloy si Third. Ganon din kaya ang binata? Laging pinaliligiran na naggagandahang mga babae. May naramdaman siyang kurot sa kanyang dibdib. Muli niyang naitanong sa sarili kung bakit kaya naghanap pa ito ng isang babaeng gaya niya kung maaari naman itong mamili na lang sa mga babaeng nasa paligid nito. Ano ba ang meron siya na wala sa mga babaeng taga Maynila? Pilit niyang pinalis sa isip ang pagdududa sa sarili. Hindi siya basta-basta babae lang na napulot nito. Cum laude siya nang magtapos sa State University nila sa Mindoro. Ano ngayon kung probinsyana siya? Hindi naman siya pahuhuli kung ganda at ganda rin lang naman ang pag-uusapan. Matangkad siya sa taas niyang 5'6". Pino ang morena niyang kulay. Kahit hindi siya nabuhay sa karangyaan na laging may yaya na nakasunod, naging maingat ang nanay niya sa pagpapalaki sa kanya. Wala siya ni isa mang peklat sa katawan. Maraming ang nagsasabi ng expressive niyang mga mata ang best asset niya. May kaliitan man ang ilong niya ay matangos naman iyon. Kissable din ang mga labi niya na sinasabing second best asset niya. Perpekto rin ang hubog ng kanyang katawan. Ano pa ba ang pwedeng ilamang sa kanya ng sinumang babae ngayon sa party? Lehitimong yaman? Iyon lang. Hey pretty lady! Napabaling si Alex sa pinanggalingan ng boses. Si Jake ang bumati sa kanya. Jake! Bati niya. Lexi, you look awesome! Buong paghangang pinasadahan siya ng mga mata nito mula ulo hanggang paa. Ang swerte talaga ng kaibigan ko. Ngumiti lang siya at itinuon sa mga tao sa paligid ng atensyon. Naaasiwa siya sa klase ng tingin na ibinigay ng lalaki sa kanya. Ibang klase ng pagkaasiwa. Sa pagkaasiwa niya kapag si Third ang tumitingin sa kanya. Kay Jake, pakiramdam niya ay wala siyang anumang suot sa klase ng tingin nito. Masyado itong garapal. Hindi gaya ni Third, kahit antipatiko, hindi siya nababastusan minsan man. Is Third still coming? Tanong nito. I'm not really sure. He's still in Japan, I guess. Pero pipilitin daw niya makahabol. Marahang tumango ito at humithit sa sigarilyong hawak. But if I were you, I wouldn't count on it too much. You know, Third, business is his life. Everything for him is business. Makahulugang sabi nito. Well, at least alam niya kung anong gusto niya. Hindi nito inalis ang pagkatitig sa dalaga. And if I were him, I wouldn't take the risk of having other men look in your beauty like this. Well, I'm sure he's confident enough in knowing that other men can only look and regret they're not him. Mataray niyang sagot. Wala siyang pakialam kung best friend man ito ni Third. Masyado na siyang nababastusan sa kausap. Hinagilap ng mga mata niya si Tony. Gusto na niyang umuwi na lang. I'm sure. Ani Jake. Ngumiti ito saka humitit ulit sa hawak na sigarilyo. Ngumiti rin siya pero kaagad niyang ibinaling ang tingin sa ibang direksyon. Drink? Inalok nito ang hawak na basong may lamang brandy. Ngumiti siya at umiling. Juice. Pagbabago nito ng alok. Sure, thanks. No problem. Nakangiting sabi nito pagkaraan ay lumingalinga at pagkatapos ay may kinawayan. Lumapit ang isang waiter na may dalang tray ng iba't ibang inumin. Kinuha ni Jake ang nag-iisang baso ng juice at iniabot kay Alex. Thank you, sabi niya pagkaraang abuti ng baso. Pakiramdam niya ay tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan ng mga sandaling iyon. Sa pagsimsim ng juice sa baso ay namataan niya si Tony na nakatingin pala sa kanila.
Tumangulang ito at itinaas ang hawak na baso sa kanya. Ngumiti siya at bahagyang tumango. Sinundan ni Jake ng tingin ang binati niya. Kumuway ito nang makilala ang abogado. Hindi niya inalis ang tingin sa direksyon ni Tony. Ipinasya na niyang lapitan ito pagkaraang ubusin ang hawak na juice. Magpapahatid na siya rito. Gusto niyang sumbatan si Third kung bakit pina-attend pa siya sa party na ito, gayong hindi ito makakarating. Jake! Gulat na anas ni Alex nang bumungad sa kanyang paningin ang mukha ni Jake pagdilat niya ng mga mata. Hindi na niya kailangang mag-isip. Nahulaan na kaagad niya kung nasan sila ngayon. Nasa isang pribadong kwarto sila. Paatras niyang inangat ang katawan mula sa kama para lumayo sa binata. Anong ginagawa natin dito? Ngumisi ito. Naupo ito sa gilid ng kama at pinaraan ang mga daliri sa kanyang braso sa paraang naglalambing. You got drunk. I thought it best to bring you here para makapagpahinga muna tayo. Nanlaki ang mga mata niya. Natakot siya pero hindi niya ipinahalata. Nagpakita siya ng galit. Are you crazy? Hindi ako uminom. Juice lang ang... Sa kanya naisip na tiyak na nilagyan nito ng pampatulog ang juice na iniabot nito sa kanya ng nakaraang gabi. Tiyak na bago pa man ito lumapit sa kanya, ay kinasabwat na nito ang waiter na tinawag nito. Tinangka niyang bumaba sa kama pero pinigilan siya ng mga kamay nito. And what are you getting worried about? Si Third bang iniisip mo? Tumawa ito. I am sure he wouldn't mind sharing with me his lovely. Ibiniti nito ang sasabihin at ngumiti ng makahulugan at hinaplos ang kanyang pisngi. Business partner. Tinampal niya ang kamay nito palayo sa kanyang muka. Anong ibig mong sabihin? Nahihintakutang tanong niya. Pilit niyang pinaninindigan ang galit sa muka at boses. Hindi niya inalis ang tingin kay Jake dahil natatakot siyang baka kapag nalingat siya, ay bigla na lang siyang daluhungin nito. Kinuha niya ang unan sa tabi at itinakip sa sarili. Oh, come on. You don't really expect na hindi ko alam ang tungkol sa inyo ni Third, right? Para siyang binuhusan ng pagkalamig-lamig na tubig. Bigla siyang gininaw. Trinaydor siya ni Third. Kung ipagpapalagay ng purely business ang relasyon nila, niloko pa rin siya nito. At ang panluloko sa pagitan ng mag-business partners ay masahol pa sa panluloko ng isang lalaki sa asawa nito. Nasaktan siyang isipin na posibleng alam ng fiancé na magkasama sila ngayon ni Jake. Kaya rin siguro hindi dumating ang binata ay para iset up talaga siya sa best friend nito para bigyan ito ng pagkakataong masarili siya. Para namang nabasa ni Jake ang nasa isip niya at maaaring nakarehistro rin sa kanyang mga mata. No, my dear. Third doesn't know we're here. Huminga ito ng malalim. Which makes it even more exciting, don't you think so? We'll be like secret lovers. Natawa ito. Galit na inihampas niya rito ang yakap na unan. You're a fool! Hinampas niya ng hinampas ng dalawang kamay ang lalaki. Galit na galit siya at gusto niyang ibuhos dito ang nararamdaman. Sinamantala niya ang pagkawala nito ng balanse at mabilis na bumaba sa kabilang panig ng kama. Alex! Alex! Umiling-iling ito habang nakangisi. Where do you think you're going? Stop worrying. Nobody knows we're here. Hindi naman ako ganun kagago. Third is my best friend and business associate. Well, some best friend you are. Napansin niyang tinawag siya nitong Alex. Lexi ang pagpapakilala ni Third sa kanya sa lahat ng tao dahil ayaw nito ng pangalan niyang Alex. Ito lang ang nakakaalam na Alex ang talagang palayaw niya. Tinawanan lang siya ni Jake. Tinungo nito ang minibar para gumawa ng inumin. What will you have? Vodka? Martini? Oh yeah, kasama nga rin pala sa guidelines ni Third na hindi ka pwedeng uminom ng anything alcoholic, right? And Tony said you only drink vodka tonic. Lalong nag-init ang kanyang muka sa pagbanggit nito ng tungkol sa guidelines. Pinatunayan nito na talagang ang alam nito ang lahat. Umakyat ng gusto ang dugo niya sa ulo nang malaman na pati ang abogado ni Third ay kasali sa panluloko sa kanya.
Pinaglaro niya ang imahinasyon sa kung paanong pinagkwekwentuhan siya ng tatlo at pinagtatawanan pa marahil. Pinaglalaruan siya ng mga ito. Don't you worry. Inabot ang isang baso sa kanya. I won't tell. Ngumiti ito. Napahinga siya ng malalim at inabot ang baso sa kadiretsong inubos ang laman niyon. Nakatulong ang alak upang kahit paano'y kumalma siya. Tinungo niya ang bar at doon naupo. Sinundan siya ng binata at naupo rin sa isang stool sa tabi niya. Sinalinan ulit nito ang baso niya. What else do you know? Tanong niya pagkaraang sumimsim ng kaunti sa baso. Natuklasan ni Alex na hindi lang simpleng pagrirebelde ang kasal nila ni Third. Iyon ay isang pure business venture. May kinalaman iyon kay Simon Ordonez, isang sikat na kolumnista sa isang malaking dyaryo na madalas gumawa ng write-ups tungkol sa negatibong epekto ng ilang business ng pamilya ni Third. Si Simon, natatay rin niya at gusto niyang kalimutan sana. Isang business strategy ang pagpapakasal nila ng binata. Hindi random ang pagkakapili sa kanya ng abogado, kundi sinadya. Umaasa ito na ang pagpapakasal sa anak ng mortal na kaaway ng kanilang negosyo ay makakaayos ng mga gusot. Doon nagkamali si Third. It's not like I'm betraying my best friend. Ani Jake na humugot ng malalim na hininga at saka ini-straight ang iniinom na alak. But when I saw you, bumaling ito sa kanya. Pinaamo pa nito ng husto ang muka. Third doesn't deserve you, Alex. Ginagamit ka lang niya. For him, you're a bride for rent. At sa'yo? Balik niya. Ano naman ako sa'yo? A toy for rent? Kilala rin niya ang kausap. Hindi lang base sa mga sinasabi ni Third tungkol dito, kundi dahil na rin sa personal niyang obserbasyon mula nang makilala ito ng harapan. Idagdag pa ang ginawa nitong pagkidnap sa kanya ngayon. No! Sunod-sunod na umiling ito. I adore you, sweetheart. Believe me. Otherwise, I wouldn't risk my friendship with Third just to warn you. Nagkataon lang na anak ka ni Simon Ordonez. Pero maling-mali ang kaibigan ko sa pagpili sa'yo para gamitin lang. Hindi na kaya ng konsensya kong ginagawa niya sa'yo. It's too damn brutal. I mean, I must admit, I play around. Before I met you, I never take women seriously. But at least I'm honest. I tell my women straight off my intentions. Gustong maiyak ni Alex. Nasaktan talaga siya sa mga nangyayari at sa natuklasan. Aminado siya sa kasalanang nasilaw rin siya sa pangakong kabayaran ng pagpapakasal kay Alberto Lagdameo III. Pero dahil sa mas malalim na dahilang itinago sa kanya ni Third at ng abogado nito, pakiramdam niya ay napakatanga rin niya. Masahol pa sa isang malalim na buitre ang tingin niya kay Third ngayon. And worst of all, she was a willing prey. Inihatid siya ni Jake sa kondo ni Third. Si Jake na nagsabing, he adore her daw. Maniniwala na sana siyang may nararamdaman nito sa kanya. Kung di lang nadulas ito na kaya rin itong tapatan ang ibinabayad ni Third. Maliit din pala ang tingin nito sa kanya. Isa lang din ang habol nito, ang makuha siya sa pamamagitan ng pera. Halos hindi makabangon sa kama si Alex dahil sa tindi ng pananakit ng ulo ng hapong iyon. Mula nang ihatid siya ni Jake kaninang madilim-dilim pa sa ibaba ng condominium building na tinutuluyan niya, ay naglagi lang siya sa kama. Hindi na niya nakuhang magbihis o kumain. Nagring ang telepono sa tabi ng kama niya. Nahulaan na kaagad niya kung sino ang tumatawag, hindi pa man niya sinasagot. Inangat niya ang receiver at idinikit sa tenga niya. Hindi siya sumagot. Get up and go to the door. Sabi ng boses ng lalaki at pagkatapos ay sinundan na iyon ng busy tone. Hindi na nito hinintay na sumagot pa siya. Hindi na niya tinangkang ayusin ang sarili o palitan ng damit. Tinungo niya ang pinto. Alam na niya kung sino ang mabubungaran doon. Binuksan lang niya ang pinto at tumalikod na para maupo sa sofa. Si Third na ang nagsara ng pinto pagkaraan nitong pumasok. Nakakunot ang noon nito. Where were you? I've been calling all night. Tony said you were with Jake at the party. What happened?
Sunod-sunod na tanong nito habang nakatayo sa harapan ng dalaga. Sumama ang pakiramdam ko kaya nagpahatid na ako sa kanya dito kagabi. Napansin nito ang suot niya. You didn't even bother to change your clothes? It's already 4 o'clock in the afternoon. Masama nga ang pakiramdam ko. Malamig niyang ulit. Nilapitan siya nito at sinalat sa noo at pisngi. Bahagya siyang nagulat sa iginawi ng binata. How are you feeling? Malumanay nitong tanong, mababa na ang boses. Masama nga. Asik niya. Yes, sinabi mo nga 3 beses na. What I want to know is how bad are you feeling? Wala ka namang lagnat. Napansin niyang parang pinipigil ng binata ang sarili na matawa o mapangiti dahil sa iginagawi niya. Nagulat pa siya nang hubarin nito ang coat at luwagan ang buhol ng necktie. Itiniklop nito pataas ang manggas ng long sleeves. Ano na naman ang plano nito? Naisip niya. Naupo ito sa tabi niya at inangat ang telepono. Tess, cancel all my appointments for today. I'm taking the day off. Yes, don't try to call me unless it's really important, understand? At any rate, don't call me. Pagkatapos ay ibinaba na nito ang telepono. Kunot noong sinundan lang ito ng tingin ni Alex. Hinubad nito ang sapatos at magkatabing inilagay sa cabinet na lalagyan ng mga sapatos at jacket. Dumiretso ito pagkaraan sa kwarto. Paglabas nito ay may hawak na itong unan. Pagkatapos ilagay iyon sa kabilang gilid ng sofa na kinauupuan niya ay nagtuloy na ito sa kusina. Tinignan nito ang laman ng refrigerator pagkatapos ay gumawa ito ng juice. Nang maghugas ito ng kamay sa lababo ay napansin nitong sira ang gripo. Pagkatapos siyang bigyan ng isang basong juice ay bumalik ito sa kusina. I'm going to fix your faucet. Drink your juice then take a nap. I already fixed your bed. Naisip niya na ang unan na inilabas nito ay para sa sarili. Mahihiga ito sa sofa at siya naman ay sa kwarto nito pinamamahinga. Pero ngayon ay inaayos muna nito ang sirang gripo ng lababo. Tumayo siya at tinungo ang kwarto. Naguguluhan siya sa iginagawi nito. Hindi niya maintindihan ang laro nito. Malinaw namang ginagamit lang siya nito. Malinaw na kaya siya pakakasalan nito ay dahil sa tatay niya. Pero bakit kailangan pa nitong maging sweet sa kanya? Bakit kailangang halikan siya nito noong nakaraang gabi? Bakit parang may iba pa itong dahilan? Pero hindi madaling burahin ng anumang iba pang dahilan nito ang katotohanan. Binabayaran lang siya nito. Isa siyang business investment. Ang nangyayari sa kanila ay sakop ng isang business deal. Pumirma pa nga sila ng kontrata. Kung ganoon, bakit pilit na sinasaklaw ng kontratang iyon ang damdamin niya? Walang karapatan si Third na paglaruan pati ang kanyang damdamin. Hindi kasama sa binabayaran nito ang puso niya. At hindi kailanman ito pwedeng bayaran ang kanyang damdamin. Madilim na nang magising si Alex. Bukod sa mahinang classical music na tumutugtog sa stereo ay tahimik ang buong paligid. Magaan na rin ang pakiramdam niya kumpara ng bago siya nahiga kanina. Hindi niya matiyak kung gaano kahaba ang naitulog niya. Kung pwede lang na hindi na siya gumising para harapin na naman ang buhay at sitwasyon na kinalalagyan niya ngayon. Bumangon siya at lumabas ng kwarto. Wala na si Third. Pagtingin niya sa mesa sa kusina ay nakahanda na rin ang pagkain niya. Ipinagluto siya ng lalaki. May mga bulaklak pa sa gitna ng mesa. Sa tabi niyon ay may mga bote ng iba't ibang klase ng gamot. Para sa sakit ng ulo, sakit ng tiyan, sakit ng ngipin at sa lagnat. Naisip niyang paano naman ang sakit na nararamdaman niya sa puso. May gamot din kaya ang binata para ron? Ito pa nga mismo ang gumagawa ng lalong lumalalim na sugat na nagpapasakit sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang refrigerator. Gaya ng hinala niya, napuno na rin iyon ng binata ng pagkain. Nakapamili na ito habang natutulog siya. Naayos na ang gripo sa lababo, naibila siya ng mga gamot at naipagluto pa. Pilit niyang nilalabanan ang sariling damdamin na maapektuhan pa sa mga ginagawa nito. Bistado na niya ito. Palabas lang nito ang lahat. Wala na dapat maging epekto sa kanya ang anumang kabutihang gawin nito.
Isang araw ay tumawag si Alex sa opisina ni Third. Nalaman niya mula sa sekretary nito na wala ang binata at naglalaro ng golf. Matapos magpasalamat ay ibinaba niya ang receiver at saka nag-isip. Narinig na niyang minsan sa pag-uusap ng binata at ng abogado nito ang pangalan ng isang country club sa Tagaytay kung saan madalas itong maglaro ng golf. Mabilis na tinungo niya ang kwarto para magbihis. Hahanapin niya si Third. May ngumangat-ngat na pakiramdam sa dibdib niya na kailangan niyang makita ang binata ngayon. Nang makarating sa destinasyon ay nagtanong-tanong si Alex sa reception desk kung naroroon si Alberto Lagtameo III. Kinumpirma naman ng babaeng kausap niya na naroroon nga raw ang binata sa golf course at naglalaro gaya ng regular na ginagawa nito linggo-linggo. Tinungo niya ang clubhouse na itinuro ng receptionist. Namataan niya ang hinahanap sa bahaging gilid ng clubhouse kung saan nakikita ang field. Umiinom ito ng juice. Napansin niya ang matandang lalaking kasama nito. Kumabog ang dibdib niya dahil parang kilala niya ito. Nang pagmasdan niya itong mabuti ay hindi nga siya nagkamali ng hinala. Kilalang kilala niya ito. Ang tatay niya. Totoo nga ang sinabi ni Jake. Niloko siya ni Third. Naramdaman niya ang biglang pangangalog ng tuhod. Kung hindi siya napahawak sa malaking poste ng clubhouse ay tiyak na mabubuwal siya. Pumikit siya at huminga ng malalim at saka mabilis na nilisan ang lugar. Hindi siya handa na harapin ang dalawang lalaki sa ngayon. Kailangan muna niyang pag-isipan ang lahat. Hindi ko naman kasi maintindihan kung bakit kailangan pang pera ang pagganahin mo sa anak ko. Naiiling na sabi ng matandang lalaki kay Third. Simon, I'm a businessman. Money is a surefire method of getting whatever I want. But please, don't get me wrong. I'm not saying na mukhang pera si Lexi. Gusto ko lang makasiguro na hindi na siya mapupunta sa iba. Ewan ko sa'yo. Baka mag-backfire yan, sige ka. One thing I know about my daughter. Kahit hindi ko personal na nasundan ng paglaki niya, ayaw niya sa mga lalaking manluloko. Kita mo nga't hanggang ngayon ay hindi pa niya ako napapatawad. Mas marami siyang ugaling na mana sa nanay niya. You're making me nervous, Simon. I'm just telling you the truth, kid. Sometimes the truth is more damn scary, especially when the ghosts from the past accompany it. I can only wish this ghost, tukoy nito sa sarili, can help you. But unfortunately, no. Be more scared that you're associated with her ghost. Tumawa ito para itago ang nararamdaman. Ako ang sinisisi niya sa pagkamatay ng nanay niya. She hates me that much. Marahang tinapik ni Third ang matandang kausap. Mas lalo tuloy tumindi ang determinasyon niyang mapaamo ang dalaga para mapagbati na ang mag-ama. I just need a little more time. Well, kung meron man akong natutunan sa mga taong nagdaan, is that you should learn to hold a moment before it passes you by. Who knows? That moment may be the only thing we can hold on to once time decides to abandon us. Hindi porke kaya mong hawakan ng isang palad ng lahat ay wala nang tatapon. Baka ang malaglag pa at mawala sa'yo ay yung mismong pinaka-importante sa lahat. Think Third. Think fast. Tumayo na si Simon at ito naman ang tumapik sa balikat niya bago sinalubong at binati ang isang kakilala. May katwiran ang matanda, naisip niya. Ipinasya niyang kakausapin na si Alex the next time na magkita sila. Ipagtatapat na niya ang totoong nararamdaman. Aaminin na rin niya ang tungkol kay Simon. Wala na siyang itatago. Bahala na kung tatanggapin pa rin siya ng babae pagkatapos. Ang mahalaga, masabi niya na minahal niya ito, hindi pa man sila magkakilala, at handa siyang ibigay ang lahat. Nang sumunod na araw ay isinama siya ni Third sa isang kilalang designer para sa kanyang trahe de boda. Ang gown na ipinakita sa kanila ng designer na si Mandy ay siya na yatang pinakamagandang wedding gown na nakita ni Alex sa buong buhay niya. Simpleng-simple pero napaka-elegante. Parang bulak ang manipis na manipis at puting-puting tela.
Nakahapit sa buong katawan ng manikin ang bagsak na malambot na tela na sayad hanggang sahig na mas mahaba sa likuran. Ang kabuuan ng damit ay inadornohan pakalat ng maliliit na bato na sa tingin niya ay parang mga brilyante. Para itong maliliit na ilaw na nagkikislapan dahil sa liwanag na tumatama sa damit. "They're real, darling," nakangiting sabi ni Mandy. Napamaang na bumaling siya ng tingin sa designer. Ngumiti ito at sayang-saya na pinagmasdan ulit ang creation nito. "Only the best for his bride, according to your handsome groom. And of course, he provided the stones." "Can she try it on?" Tanong ni Third sa bakla pagkatapos ay bumaling sa kanya. "I'm sorry kung hindi kita kinonsulta about the design. Isa pa ay malaki ang tiwala ko kay Mandy." "Kailan mo ba ako kinonsulta? Kailan mo nga ba pinahalagahan ang damdamin ko? Kung ano ang iisipin ko? Kailan mo nga ba sasabihin sa akin ang totoo, Third? Kailan ko malalaman kung kailan totoo na ang ipinapakita mo?" Isinukat niya ang wedding gown at napakapit pa ang designer sa braso ni Third pagkakita sa kanya nang lumabas siya. Para namang natuka ng ahas ang binata. Hindi na ito kumurap. "You look so ravishingly beautiful, honey. Breathtaking." Anas nito pagkaraang makarecover sa pagkamangha. Inakay siya ng assistant paharap sa isang salamin at pati siya ay nagulat nang makita ang sarili. Lalong lumitaw ang magandang hubog ng kanyang katawan sa suot na wedding gown. Mula sa kanyang likuran ay ipinutong ni Third sa kanyang ulo ang isang antik na tiara na puno rin ng hilera ng iba't ibang mamahaling bato. "It's a family heirloom. Mama would like you to wear this on our wedding day, kagaya ng mga babaeng ikinakasal sa pamilya namin." Napako ang tingin niya sa tiara. Para siyang isang tunay na prinsesa. Ano ba talaga siya para sa lalaking ito? Bakit nito ginagawa ang lahat para iparamdam sa kanya na espesyal siya, gayong ginagamit lang naman siya? Bakit kailangan pa nitong kilitiin ang kanyang damdamin at ang kanyang puso? Marahang tinabig niya ang pagkakahawak nito sa kanyang balikat at bumalik na sa loob ng dressing room para hubarin ang wedding gown. At para pawalan ang luha na kanina pa nagbabantang bumagsak sa harapan ng binata. Parang may isang malakas na bagyo na yumayanig sa kaloob-looban niya. "Next month, I'm going to make a formal announcement of our engagement. Ready ka na ba?" Masayang tanong ni Third. Nasa kondo sila at dinadalaw siya ng binata. "So, you expect to finally meet my family, right? My father, Simon Ordonez, I believe, is known to you." Hindi nakaila sa dalaga ang pag-ilap ng mga mata nito sa pagbanggit niya tungkol sa kanyang ama. Tumalikod ito at nagsimulang maghanap sa refrigerator ng mailuluto. "Well, sino ba naman ang hindi nakakakilala kay Simon Ordonez? Hindi pa ba kayo nagkakaharap?" Bumaling ito sa kanya. May hawak na itong isda sa isang kamay at zucchini at kamatis naman sa kabila. Tiimbagang pinagmasdan siya nito. Inaarok ang pinanggagalingan ng mga tanong niya. "I expect to get to know him much better once we get married." Sagot nito na hindi tinangkang mag-deny at hindi rin naman para mag-confirm. Safe kumbaga. "We'll start with mixed vegetables with anchovies and olives. Okay with you?" Hindi nito hinintay ang kanyang sagot. Bumaling na ito sa lababo para simulang linisin ang mga gulay na gagamitin para sa salad at ang paghuhugas sa isda. "We're not close," sabi niya na parang lumilipad ang isip, blanko ang tingin. "I beg your pardon?" Lumingon ito sa kanya. "My father and I, we're not close." Ulit niya. Ngayon ay nakatingin na ng diretso sa mga mata nito. Ngumiti ito. "Well then, this marriage is the most appropriate condition to reconcile yourself to spending time with your family, your father, and renew your ties." "Is that so?" Tumaas ng bahagya ang kilay niya. Hayun na naman ang salitang appropriate. "I believe so. Family is what strengthens a person. We can have everything in the world, billions of money, great friends, perfect job, but still at the end of the day, we all have to go home. That's what I want to go home to my family, to you,
Seryosong sabi ni Third. Namasa ang mga mata ni Alex kaya tumayo kaagad siya para ikubli ang traidor niyang damdamin. Pilit niyang ipinaaalala sa sarili na hindi siya dapat madala sa palabas at sa panluloko ng binata. Magsa-shower muna ako. Dahilan niya sa kadire-diretsong tinungo ang kwarto at isinara ang pinto. Isang linggo na lang bago sumapit ang araw ng engagement nila, hindi na kayang panindigan ni Alex ang mga nangyayari. Tinawagan niya si Third at inimbitahang mag-dinner sa bahay. Sinabi niyang ipagluluto niya ito. Tinignan niya ang orasan, may 3 oras pa siya para ihanda ang lahat. Wala naman siyang masyadong gamit na dadalhin. Iiwanan na niya ang karamihan sa mga gamit na naging pag-aari lang niya dahil sa pera ng binata. I'm not used to having you cook for me. I might enjoy this and forget that I can also cook. Sige ka. Hindi sumagot si Alex sa biro ng fiancé. Itinuloy lang niya ang pag-aayos ng mesa. Inihain niya sa harapan nito ang isang plato na natatakpan ng aluminum na pansuklob. Napangiti ito. Mukhang special to ah. Hindi siya sumagot at naupo na sa kabilang bahagi ng mesa sa tapat nito. Tinanggal nito ang suklob. Para itong pinagsakluban ng langit at lupa. Nagsalubong ang mga makakapal na kilay nito. And what's the meaning of this? Itinoon niya ang mga mata sa platinum na singsing sa gitna ng plato nito. Pagkuway ibinalik ang tingin dito para salubungin ang nag-uusig at nalilitong mga mata nito. I think it's only appropriate that I return it to you. I'm calling our deal off. What? You can't do that. Tumayo si Third at nagpalakad-lakad. This is ridiculous. Sinalo nito ng 2 kamay ang mukha at pagkatapos ay humarap sa dalaga. Lumapit ito at lumuhod sa harapan niya. What's wrong? May nagawa ba akong mali? Kulang ba? Kulang ba na pag-usapan natin kabayaran ng pagpapakasal mo sa akin? Gusto niyang sampalin ang maamong mukha nito pero pinigilan niya ang sarili. Tama naman ang sinabi nito. Hindi niya dapat makalimutan na nagsimula sila sa offer nitong babayaran siya ng 80 milyong piso kapalit ng pagpapakasal niya rito. I don't need your money. Maghanap ka na lang ng iba. Sarkastikong ngumiti siya. Oo nga pala. Ako lang ang kaisa-isang anak na babae ni Simon Ordonez. Ako lang ang pwede mong maging tulay sa kanya. Rumihistro ang matinding pagkagulat sa mukha nito. Tumayo ito at humakbang paatras. What do you mean by that? Oh, come on. Get off with your lip service, Mr. Lagdameo. Alam ko ng lahat. Bago niyo pa ako nahanap at inalok ng 80 million pesos, kilala mo na ang ama ko. Hindi simpleng pagre-rebelde ang intensyon mo sa pagpapakasal sa akin, gaya ng gusto mong paniwalaan ko sana. At ang tanga-tanga ko for thinking na ganun nga lang kababaw ang dahilan mo. Honey, you don't understand. Ano pang dapat kong maintindihan? Alam ko na ang lahat. Sunod-sunod na umiling ang binata. Lumuhod ulit ito sa kanyang harapan. I can explain everything. And then what? You still expect me to marry you? Pagkatapos mo akong lokohin at gamitin? Oo, binabayaran mo lang ako. But you could have also had the decency to tell me the truth. You're a sneaky, cheating monster. You tried to play around with my life. You son of a and I hate you for that. Tumayo siya at kinuha ang singsing pagkatapos ay tinungo ang pintuan. Binuksan niya ang pinto. Please leave now. Alex. Leave! Ulit niya na puno ng diin. Laglag ang mga balikat na tinungo ni Third ang pinto. Parang isang mandirigmang talunan na nakatungo ang ulo nito. Nang makalabas ito ay inihagis ni Alex ang singsing dito saka pabalagbag na isinara ang pinto. Napapikit siya at sumandal sa pinto. Doon siya nagsimulang umiyak ng umiyak. Mahal niya si Third. Matagal na niya itong natutunang mahalin kahit pa nga iniisip niyang hindi siya mahal nito. Pero ang pagmamahal ding iyon para sa lalaki ang dahilan kung bakit hindi niya kayang ituloy ang lahat. Noong una ay pera lang talaga ang habol niya. Kailangan niya iyon para magawa ang mga kailangan niyang gawin
bago harapin ulit ang kanyang ama. Bago ipamukha rito ang walang kapatawarang kasalanan sa ginawa nito sa kanila ng nanay niya. Hindi niya akalain na ang matandang lalaki pala niya ang dahilan kung bakit siya natagpuan ni Third, kung bakit siya ginagamit nito. Ang tatay pa rin niya ang dahilan kung bakit siya nasasaktan ngayon. Ibinalik ni Alex kay Tony ang paunang bayad na ibinigay ni Third, pati na rin ang mga susi at mga credit cards. Buti na lang at hindi pa niya nababawasan ng pera dahil laging sinasagot ni Third ang lahat ng pangangailangan niya sa bahay. Iniwan na rin niya sa condo unit ang ibang gamit na pinamili niya noon. Sinabi niya sa abogado na handa siyang harapin ang anumang demanda na isasampa ng mga ito laban sa kanya dahil sa pagsira sa kontratang pinirmahan niya. Pero nagbabala rin siya na siguradong lalabanan niya ang kasong isasampa ng mga ito sa kanya. Alex, why can't you give Third a chance to explain everything? And what for? And please tell Jake na wag na niya akong subukang bilhin gaya ni Third. Wag niyo na akong susubukang guluhin pa ulit. Tumayo na siya para umalis. Si Jake? Anong sinabi niya sa'yo? Gulat na tanong nito, napatayo rin ito mula sa kinauupuan. Everything I needed to know. Humakbang na siya palabas sa coffee shop at mabilis na pinara ang papadaang taxi. Nasulyapan pa niya ang abogado na nagtangkang humabol sa kanya. What? How did it happen? Akala ko ba nagkakamabutihan na kayo? Di makapaniwalang tanong ni Simon habang naglalaro sila ni Third ng golf sa Tagaytay. You even got her to stop smoking. I must admit na pabilib mo ko doon. So what went wrong? I'm not really sure. Nakatingin sa malayong sagot ni Third. And you're going to let her slip away just like that? Mawawala na ata ang bilib ko sa'yo, Third. Akala ko pa naman magiging manugang na talaga kita. That's what I thought too. Hi, Alberto Lagdameo III. Sa anak ko lang pala hindi ka nauubra. Sinundan nito ng tawa. I must give it to her. Or should I say, to her mother. Sinukat nito ang distansya mula sa kinatatayuan hanggang sa butas na dapat marating ng golf ball. Sinumulan nitong ihanda ang drive nito. She told me she knows everything. Sabi ni Third, napahintong matandang lalaki sa akmang pagpalo ng bola. Humugot ito ng malalim na hininga at saka pumesto ulit para tirahin ang golf ball. Pero hindi na ito makakonsentrate. Dumiretso ito ng tayo at tumanaw sa malawak na lunti ang golf course. Talaga atang hindi na niya ako mapapatawad. Marahang tinapik ng binata ang balikat nito. Naiintindihan niya ang nararamdaman nito. Napabuntong hininga siya. What I can't figure out is yung sinabing ang ginagamit ko siya para maging tulay sa'yo. Napatigil ng pagriring ng cellphone ni Third ang tangkang pagsagot ng matanda. It's Tony. I'm sorry, Simon. I have to go. Let's just finish this game next time. Third. Pinigil siya nito sa braso. Get her back. I will. Pangako niya. Gusto niyang magsisi ngayon at hindi niya kaagad na ipagtapat kay Alex na totoong kakilala niya ang tatay nito. At hindi lang basta magkakilala, kundi bilang magkaibigan na may respeto sa isa't isa. Noon pa man ay minahal na niya ang dalaga kasama ang pangako na bubuwagin ang mataas na dingding sa pagitan ng mag-ama. Alam niya ang buong kwento ng buhay ni Alex. Gusto rin niyang matulungan si Simon na maipaalam sa anak nito na hindi totoong iniwan sila ng matanda. Sinubukan nitong bumalik sa kanilang mag-ina pero naging matigas ang nanay nito. Pati ang mga kamag-anak ng nanay nito ay binantaan si Simon na wag nang magkamaling tumuntong pa ulit ng Mindoro. Sa katunayan ay naroon siya nang makita ng tiyuhin ni Alex si Simon na sisilip-silip sa tinutuluyang apartment ng dalaga at saksi siya ng bantaan nito ang buhay ni Simon. Nakontento na lang tuloy ito sa pag-hire ng private investigator para tiyakin na nasa mabuting kalagayan parati ang anak. Nangako si Third kay Simon na titiyakin niyang magiging maligaya ang babae. Tamang inalokan niya ito ng pera dahil iyon lang ang naisip niyang paraan para masigurong mababakuran kaagad niya si Alex. Isa pa ay wala talaga siyang panahon sa panliligaw.
Kaya isasabay na lang sana niya ang panliligaw sa kanilang business deal. Ang kontrata ay hindi para sa proteksyon nilang dalawa, kundi para siguruhing hindi na pwedeng makawala pa ang dalaga at mabibigyan siya ng sapat na panahon para paibigin si Alexis Ordonez. Ngunit paano pa niya ibabalik ang tiwala ni Alex? Nagawa na niya ang lahat at nagkamali siya. Pakiramdam niya ngayon ay bigla siyang nawalan ng tiwala sa sarili, nawalan ng saysay ang lahat ng pera niya. Tama si Simon, nag-backfire sa kanya ang tiwalang ibinigay niya sa kapangyarihan ng kanyang pera. Hindi pala niyon kayang pagalawin ang lahat. Hindi niyon kayang bilhin ang lahat. Ilang oras pa lang si Alex sa Mindoro ay para na siyang mamamatay sa lungkot. Nakadagdag pa ang malakas na pagbuhos ng ulan. Para bang nakikiramay pati ang langit sa bigat ng nararamdaman niya. Hindi niya mapigilan ang damdamin na nangungulila kay Third. Oo, galit siya sa binata. Pero hindi kayang buruhin basta-basta ng galit na iyon ang pagmamahal niya rito. Napaiyak na naman siya. Hindi na yata mauubos ang luha niya sa ilang gabing kaiiyak. Hindi na makuhang makarecover ng mga mata niya sa pamumugto. Sa ganitong sitwasyon siya inabutan ni Alma. Alex? Mahinang tawag nito. Mabilis niyang pinunasan ang luha sa pisngi at pilit pinasaya ang muka. Alma, bati niya. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Anito. Pwede mamaya na lang? Masakit kasi ang ulo ko. Hindi pwede eh. Dapat noon ko pa ito itinawag sa'yo. Naupo ito sa tapat niya pero hindi tumitingin sa kanya. Nanatiling nakatungulang ang ulo nito at nakatuon sa dalawang kamay na parang hindi malaman ang gagawin. Ano ba yun? Tanong niya. Sa pagitan ng pag-iyak at walang katapusang pagsusori ay pinaliwanag ng kaibigan ang lahat. Ipinagtapat nito sa kaibigan ang kasalanang nagawa. Nang malaman ni Jake ang pangalan niya ay na-curious ito sa kanyang identity. Hindi naman ganoon kahirap na malaman na anak siya ni Simon Ordonez. Matagal nang magkaibigan ito at si Third kaya nagtaka ito sa biglang pagsulpot niya sa buhay ng huli. Pinagalaw ni Jake ang pera nito at mga koneksyon hanggang matrace nito si Alma at ito ang ginamit ng binata para malaman ang tungkol sa usapan ni Third at Alex. Hindi inasahan ng babae kung ano ang talagang plano ni Jake. Nagpakilala ito bilang best friend ni Third. Natural na magtiwala si Alma. Ginamit ng lalaki ang impormasyon tungkol sa tatay niya at sa naikwento ni Alma tungkol sa kanyang damdamin sa ama para makagawa ng kwento. Oo nga at magkakilala sina Simon at Third. Pero wala namang epekto ang mga isinusulat ng kanyang ama sa business ng pamilya Lagdameo. Sa katunayan, wala pa itong naisulat tungkol sa business ni na Third o anuman tungkol sa pamilya nito. Hindi rin totoong si Third ang may sabi ng lahat ng nalalaman ni Jake. Huli na nang ma-realize ni Alma na baka ikapahamak ng kaibigan ang mga impormasyong sinabi nito. Gustong tawagan ni Alma ang kaibigan at ipaalam ang nangyari. Pero natatakot siyang baka nagkatotoo ang kanyang sapantaha at magalit ang matalik na kaibigan sa kanya. Ilang buwan tuloy nginat-ngat ng konsensya si Alma at ngayon nga ay hindi na kinaya at umamin na ito. Hindi makapaniwala si Alex sa mga ipinagtapat ng kaibigan. Lahat ay gawa-gawa lang ni Jake. Pero best friend nito si Third. Paano nito nagawang sirain ang pagkakaibigan ng mga ito? Masisisi ba niya ang lalaki? Ang alam nito ay isa lang siyang bride for rent. Isang bayarang puso. Doon ito nagkamali. Dahil dito ay sinaktan niya si Third. Nagpatangay rin siya sa kanyang kalituhan. May kasalanan din siya. Hinusgahan kaagad niya at sinaktan ang lalaking lihim naman niyang natutunang mahalin. Paano na ang gagawin niya ngayon? Hihintayin ba niyang ito ulit ang gumawa ng paraan para makita siya? Paano kung sumuko na pala ito? Call me Alex. Iniabot niya ang kamay sa binata pagkabukas nito ng pinto. And in no way are you allowed to call me by any other name. Parang natuka ng ahas si Third. Gaya noong una silang magkaharap. Nanatili lang itong nakatayo sa pintuan at hindi man lang siya naalalang papasukin muna.
Mula nang umalis siya ay bumalik ito sa kondo at ayon kay Tony ay ilang araw nang nagkukulong doon. Whenever you're... Alex. Ngumiti ito at iniabot kagad ang kamay. Pero hindi na nito binitawan ang kamay niya. Ipinatong pa ang isang kamay para ipitin ang kamay niya at saka marahan siyang hinatak papasok sa loob. But can I at least call you Alex Ordonez Lagdameo? Can I at least think about it first? Kunwari malamig na tugon niya. Ini-enjoy muna niya ang ilang saglit na panlulumo ng itsura ng binata. Ang gwapo talaga ng mahal niya, kahit nakasimangot o malungkot. Kahit na malaki ang inihulog ng katawan nito mula nang huli silang magkita. Kahit pa mukhang ilang araw na rin itong hindi nakakapag-ahit at hindi nagpapalit ng damit. Kahit mukhang ilang araw na rin itong hindi naliligo, mukha pa rin itong mabango. Ngumiti siya. Okay, you can. Akmang yayakapin siya nito pero umatras siya at itinaas ang kamay sa harapan nito para pigilan ito sa paglapit. Iniabot niya ang isang set ng dokumento na nakapatong sa mesa at ibinigay rito. You have to sign this first. Napakunot ang noo ni Third. Tumaas ang kilay. It's a prenup. A prenup is... I know what a prenup is. But why? Tony told me that you asked him to render the first prenup we signed as null and void, so I asked him to make another one. What for? To protect. Ibiniti niya ang kasunod na sasabihin. Yumuko siya at hinimas ang tiyan. Our child. Nanlaki ang mga mata ni Third. Bumadha ang labis na kagalakan. Alex! Nang araw rin na nalaman ni Alex ang lahat mula kay Alma, ay bumalik siya kaagad sa Maynila. Pero hindi si Third ang kailangan niyang makausap. Hindi pa. Mayroon siyang dapat siguruhin at tapusin muna. Mayroon siyang ibang tao na dapat harapin. Alex! Tatay! Asiwang bati niya. Hindi na siya sanay sa pagtawag dito ng tatay. Hindi na siya sanay na makaharap ito. Nag-usap sila ng masinsinan. Ipinaliwanag ni Simon ang lahat ng pangyayari noong binalikan niya ang kanyang mag-ina sa Mindoro. Isiniwalat ni Alex ang lahat ng hinanakit sa kanyang dibdib. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa wala na siyang mailuha. I'm sorry, anak. Lumuluhang tura ng matanda. Niyakap siya ng ama na kay tagal niyang pinangulilahan. Umiiyak na gumanti rin siya ng yakap dito. Si Alex na siguro ang pinakamagandang babae na ikakasal. Para talaga siyang prinsesa. At least sa mga mata ni Third na ngayon ay naghihintay sa kanya sa harapan ng altar. Sa mga mata ng magiging ama ng dinadala niyang baby na ngayon ay halos 3 buwan na. Buti na lang at hindi pa siya gaanong tumataba. Kung hindi ay siguradong hinimatay ang designer na si Mandy dahil masasayang ang magandang creation nito. Marahang pinisil ni Simon ang kanyang kamay ilang hakbang bago sila dumating sa harapan ng altar. I'm so happy for you, anak. Bulong nito. Naisip niya kung hindi pa dahil kay Third ay hindi na siguro sila magkakasamang muling mag-ama na gaya nito. Ni sa hinagap ay hindi sumagi sa isip niya na may ihahatid siya sa altar ng kanyang tatay na kay tagal niya ding kinamuhian. Napangiti siya nang makita ang kanyang bridesmaid at maid of honor, sina Angel at Alma, respectively, sa hilera ng mga abay at nakatayo sa gilid ng altar. Kinindatan niya ang kaibigan. Ayaw pa rin kasi nitong tumigil sa pag-iyak. Mas marami pa yata itong inuluha sa kanya ngayon. Parang ito ang ikinasal. Pero siya ay hindi iiyak ngayon. Ang araw na ito ay ang pinakamaligayang araw sa kanya, kaya hindi siya dapat umiyak. Walang makakapagpaiyak sa kanya sa araw na ito. Si Jake, pinatawad na ito ni Third pero hindi na sila mag-best friends. Lumipad na ito patungo sa Bahamas at doon na malamang gumagawa ng kalokohan. Si Tony ang pumalit bilang best man ni Third. Dapat lang dahil ito ang mas karapat dapat na ituring ni Third na pinakamatalik na kaibigan. About the prenup.
Simulang bulong ni Third kay Alex na magkatabi na silang nakatayo sa harapan ng altar. I had Tony look at it again and include some amendments. I pronounce you. Simula ng matandang pare. Itinaas ng bride ang kamay sa pare para pahintuin ito sa sinasabi kasabay ng paghingi ng pahintulot na kausapin muna ang groom. What amendments are you talking about? Napalakas na sagot niya. Nagsimulang mag-anasan ng kanikanyang bulungan ang mga tao sa kalapit na upuan sa likuran nila. Napangiti lang si Third. Saglit na bumaling ito at sumenya sa mga bisita na ayos lang ang lahat. Can we talk about this later? Nakangiti pa ring bulong nito at sinenyasan ng pare na ituloy ang sinasabi. Bago pa maibuka ng pare ang bibig nito para magsalita ay sumenyas ulit siya para pahintuin ito. No, you started this. Now finish it. What amendments? You can't do that. Ulit niya pero mas mahina na ngayon para hindi masyadong makatawag ng pansin sa mga tao. Sa totoo lang, gusto na niyang mapikon. Sa oras pa naman ng kanilang kasal at saka isisingit nito ang pagiging businessman. Of course I can. Nakangiting pagsuko nito pagkatapos sumenyas ng paghingi ng paumanhin sa pare dahil sa delay na ginagawa nila. I told Tony to make sure to put something after your condition na kapag niloko kita ulit ay hindi mo na ako muling patatawarin. Put what? Tumaas ang kilay niya. Una na hindi tayo maghihiwalay hanggat hindi ko nagagawa ang lahat para mapatawad mo ko. At pangalawa, na hindi ako pwedeng tumigil sa paggawa ng paraan hanggang sa mapatawad mo ko. Gusto niyang mangiti at kiligin sa sinabi ng kanyang groom. Pero nagpigil siya. Ganoon ba talaga siya kahalaga rito? Ganon? Gusto niyang malusaw sa pagkakatitig nito. Hindi na nakatiis ang pare. Pwede bang tapusin na muna natin ang kasal? Nakataas ang isang kilay nito. Sabay na tumango ang dalaga. Saka lang itong umiti at pinakawalan nito ang malalim na buntong hininga. Parang nakahinga ng maluwag. I now pronounce you. Ulit nito na tumingin muna sa kanila para siguruhing wala na nga silang ihihirit pa. Man and wife. You may now. Bago pa matapos ng pare ang ibibigay na pahintulot, nahalikan na ni Third ang bride ay nauna na ito at saka ibinulong ang matagal nang hinihintay na marinig ni Alex mula sa mga labi nito. I love you, Alex. Hindi na rin niya napanindigan ang pangako niya sa sarili. Naiyak na siya. Pero iyon ay luha ng sobrang kaligayahan.